To be honest, yung last year ko, parang one of the toughest year namin. Pagawa kang website, pakita mo yung best mo, mag-ingay ka sa social media. Pwede bang pati tayo sa bayad? Bigay mo sa akin. Yung may word siya na nabanggit kanina. Committed. Ako, sabi ni Bride, ako yung nakita kita. Yung first time na kitang makita. Tapos sabi ni Glom, ako yung pumipirma na tayo. Kasi alam kong akin ka na. Kaya ayoko nag-empty ball kasi ang basis ko talaga Kung nagsisimula ka naman kasi, or hindi mo pa nahanap kung sino talaga or ano talaga yung trabaho mo, kailangan mo ng guide. meron client na talagang pina-revise yung video kasi parang hindi daw yun na-expect nila. Kaya important para sa akin yung to communicate with your client. Para mapapabilis yung progress natin pag may mentors tayo. Mataas din yung ego ko eh. Parang gusto ko yung sarili ko lang yung masusunod eh. Pero maganda yung din eh, yung nako-correct ka din. Hello. Tuesday na naman. Grabe. Taco Tuesday. Taco Tuesday. Taco pa rin tayo kanina. sir. Taco tayo Hindi kanina. mawawala. Kamusta kayo, Imon? Lo? Yan. Sige, ako lagi naman akong okay. Ewan ko lang silo. Silo laging okay to siya. Nagre-ready na ako magbakasyon ng konting araw. Oo nga, no? Holy Week Konting pahinga, pala. konting pahinga. Holy Week pala ngayon. Pero monochrome muna tayo. Oo. Pahabol. Oo nga. Kala ko bakasyon na eh. Kaya nga eh. Oops, tuloy tayo. Nag-iisip nga ako bukas kung ano yung ipang-joke ko eh. Kasi April Fools. Diba? At di abang sila. Abang sila. Ako na lang may monochrome din. Abang sila. Alas 8. Alas 8 po ng gabi Ayan, grabe. Hindi kasi sobrang lupit naman nung So ako sobrang fan talaga ako ng trabaho nito ni ni sir. Jello. Oo, ako din. Nanonood ako ng gawa niya. Ibang klase yung gawa niya. So, most kasi siya, marami rin nag-request sa monochrome na i-guess siya ulit. Iyon. Kasi nga nung nag-guess natin siya, nag-brown out Nag-brown pa. out. Naputol yung live natin. Yes. So, yun. Ngayon na, introduce na natin. Isa sa pinakamagaling na wedding videographer sa Pilipinas. Totoo yun. Totoo yun. naman. Barkada nating lahat. Ladies and gentlemen, Mr. Jello Polancos. Hello guys. Let's go! Kumalik eh, dito. Yan. Batiin mo naman yung mga fans mo. naman yun. Hindi, totoo yun, brother. Totoo yun. Totoo yan. Nilabugutan ako dun Bakit? Ano ba yung mas gusto mo? Yung isa sa pinakamagaling o yung poging tropa ni Marvy? Yun kasi yung yung caption mo dun sa post mo eh. Isa sa pinaka-pogi kong tropa. Yun siguro yung Mamili nasa ka na lang. Mamili ka na lang doon, brother. Pero kamusta? Nagbawas ako ng sa social media. So, parang hindi na ako naghanap ng ang opinion ng iba sa works ko. Parang, sige, ito lang yung output ko. Okay na yan. Yun yung maganda, curve-free, no? Detox. Basta i-upload ko yan, bahala na kayo. Pero, pare, ang gaganda ng mga trabaho mo, as in solid talaga. Hindi ako makapaniwala kung paano gawin nyo. Kasi minsan sinusubukan namin ng team. Parang, ang hirap naman nun. Mahirap talaga. Oo, totoo naman. Choices of music, iba. Ganda ng songs. Ang ganda ng mga songs. Framing, iba. Yes. Diba? Nadadala mo yung framing nung video na kahit walang gimbal, wala kahit anong palabok. Pero yung masusundan mo yung kwento eh. Oo. Diba? Tapos, yun, pagkukulay pa, color grading. Ganda ng kulay, no? Diba? Ganda. Pag ba nag-edit ka, may dala ka pa nung panel? Yung panel, binitawan ko na eh. Kasi may function sa panel na kulang eh. Yung sa mini panel. Tapos, speaking of color grading, yung, promote ko na yung upcoming natin, no? Yung Untitled. So, sobrang swerte ng mga pupunta doon kasi feeling ko yung yung struggles ng colorist, ng editors ngayon, is yung color awareness. So, doon matutulong ko yung paano sila maging aware sa color nila. Kung nasa na yung neutrals nila, yung levels ng highlights and blacks nila. Tapos, yung shot-to-shot na from one clip to another, paano maging consistent yun. Oh. Tapos, shot matching ng different cameras, different lenses. Kasi may ibang lenses na, may tint na iba. Like, Totoo yan. Viltrox ba yun? Viltrox, yata yung medyo magenta, madilaw. So, paano natin habulin yun sa linis ng GM na lens? Malinis kasi yung neutrals and highlights ng GM eh. Tapos pag medyo luma na yung lens, nagfe-fade yung blacks, di ba? So, yun. Dami na nun Kaya- Wala pa yung workshop.
Nakaka-excite. Hopefully, looking forward yung mga ano natin din. Oo. Na-excite Mga sila bigla. students natin. Pero kasi ano ka ba? Premiere DaVinci Resolve? DaVinci Resolve. Oh. Pero yun naman yung nasa poster. Marami na kasi ngayon lumilipat ng DaVinci. Oo. Ito sila, Imon, DaVinci na to. Dahil mga- ba parang mas Hindi, mas pare. okay magkulay Ang doon? mahal ng Premiere. Ayun lang. Ang laking factor Totoo doon. yan. Ang mahal. Sumabay sa gas. Actually, grabe. Kasi parang 2.5 ka 2.5 a month Per month. Per month. Tapos ilang taon yun. Kung hanggang nag-e-edit ka, magbabayad ka. Unlike yung DaVinci, one-time payment lang. Minsan free pa siya Yung sa mga... Pro. Yung Oo. Pro, di ba? Yung studio version. Eh, may free pa nga yung DaVinci. DaVinci, di ba Yeah. yung light ng DaVinci, makapag-edit ka Yes. Di ba? So, yun. Kaya, Bye. Adobe, ibaba niya yung version. Oo. Tigil-tigilan niyo yung subscription base. Balik niyo yung dati. Balik niyo. Oo nga. Maubusan kayo ng Ako, user. magka-CapCut na lang ako eh. Kayo, CapCut, oh. Ako, CapCut ako. Oo, Mabilis. CapCut. Nagka-CapCut ka rin ba? Hindi. Ay, hindi. Ako yung CapCut, yung mga reel, yan, CapCut yan. Basta yung mga simple editing CapCut. Tapos pagka yung sa wedding, yan, tsaka ako Ay, yung mga nagpapapapit text, no? Sa yes. CapCut. Kasi madali na yun eh. Oo. Parang AI generated na. Parang generate ka na lang ng generate eh. Yun na Pero lang. ngayon ng DaVinci yan, ha? Kaya nga. Meron din, Oo, DaVinci meron yan, din, oo. oo. Yung mga subtitles ko, DaVinci yun. Hindi na ako nagtatype doon. Dapat i-sponsoran na tayo niya, no? Black Magic, baka naman. Ay, yung Ang DaVinci mahal eh. natin, ang tagal na nun. Tagal na nun, oo. Hindi ako nagbayad pa nga. Galing kay Marvy yun. Oo. DaVinci ko. Ginagamit yung isa. Dalawa kasi yun. Dalawa eh, yun eh. Ang tagal na nung DaVinci namin. Parang nung packet 4K pa yun eh. Yung gamit ko nun eh. Oo, yun. Pucha, ilang taon na yun? May, Sa may 10 golden years ka na pa ba? Oo, may 10 years ba? Wala pa naman. Pero Meron baka na. malapit na. Baka Meron malapit na. Malapit na. Wala pa 10 years. 2018. 2 years pa. 2 years pa. Oh, Dekada na yung nakaraan. Imaginein mo, binili ako ng camera, may libre akong DaVinci na Pro, tapos yun na yun, wala na akong binayaran. Update na lang. Update sila, consistent, no? Galing. Yung sa'yo, binili mo or Binili ko. Ay, hindi. Actually, kasama ng panel? hindi. Baka crack yan, ha? Hindi, binili siya ko sa yung, di ba, siya sa cameras? Yes. Yun, sa director ko binili yung key. Tapos, yung yung panel mo, di ba may kasama rin yun? Wala. Wala. Yung mumurahin na panel yun ng DaVinci. So, wala siyang kasamang key. Talaga? Yung sa akin kasi, Subscription. bumili ako niyan dati. Siguro yung mga una, yung micro. Yung mas malalaki ba? Micro. Oh, yung micro panel. Pares tayo eh. Color yung sa akin, micro color. Hindi. Microcolor. Panel yung sa akin. Micro panel mini. Yung sa akin. So, baka nga. Medyo nagtipid siya. Oo. Magkano kuha mo doon sa color? 30K eh. Mura. Mura. Para mga 70 kasi yung bili ko nun sa akin. Malaki yun sa'yo. Malaki yun sa akin. Yun, may kasama yun. May kasama siya, may kasama siya. Pero kung bibilin mo naman, kasi yung parang wala siyang 20,000 eh. Noon. No, ngayon. Ngayon yata parang tumaas na rin yung presyo niya. So, Sumabay lang sa inflation. hindi. Pero syempre parang parang okay naman na kasi madami nang nakagamit nung mga free version. Yung free version. Yung sa camera. So parang it's time din naman kasi ang dami rin naman nilang update na ginagawa. So, syempre kung mababalik nila doon sa dati na list, mas okay, di ba? Oo. So, yan. Masa 30,000. Wala pa naman. Wala pa naman. Siguro mga siguro mga 20 or 19. Mga ganun siguro. Depende sa conversion ng dollars eh. Parang yun lang naman. Kasi unlike yung Adobe Premiere, parang putya. Tumaas na rin Oo, dollars. kinumpute ko. Mahal nun. Mahal. Na nung nagastos ko sa 60 na tayo Premiere. sa dollars. Kung ilang taon na ako nagbabayad sa subscription na yun, magkano na yun? Oo, mahal. May 100,000 na yata. Ako more than nung kinumpute ko eh. Oo. Di ba? So, ayun. Grabe. Alright. Oo, yun. So, yun yan. Napunta tayo sa... Hindi, nakaka-excite kasi yun. Totoo Oo. naman. Oo. Actually, si Michelle Centillas nga nanonood. Binabati ko si Michelle. So, parang yan. naano rin siya dun sa... Si Rani din. Totoro ni ano, yan. Hello sa Nagda inyo, Vinci guys. na ba sila Rani? Hindi pa. Pero alam ko si Rani nagda-Da Vinci. Nagda-Da Vinci yan. na. Hello sa inyo guys. Ingat kayo dyan sa Vietnam. Nasa Vietnam? Yes. Kala ko antipolo. May shoot yata sila or nagbabakasyon. Hindi natin. Nakita ko nga, sabi nga ni Michelle, kala mo bakasyon By shoot pala. Baka shoot. Baka shoot. Napakasipag ng mga kaibigan Kanina natin mag-shoot si Rani? Yan. Doon lang. Siya sa F-Mine. Mag-shoot siya sa F-Mine. Okay. In-announce na. Yes. Nag-announce na sila. Last time, Di natin. Hindi ko pwedeng Hindi ba naman dito? Okay.
Moving forward. Ingat kayo mga kapatid ha. Ayan. Ayan. Jelot, yun nga, na-excite ako sa kasi ako kung gusto kong mag-aral talaga ng Premiere, hinihintay ko lang talaga na magkaroon ako ng talagang bakante, no? Kasi ibang marunong naman akong konti, kulay, kaya ko magkulay sa DaVinci, pero hindi ako marunong mag-edit doon. Kumbaga, sobrang bagal ko. Kaya naman, kasi yung key ginawa ko, parehas na doon sa sa Premiere. Pero nababagalan pa rin ako. Marami pa rin ako hinahanap na wala siya doon sa Premiere na something Yung sanay ka. Oo, yung sanay ako Ako, Marbs, ginawa ko dyan, yung mga luma kong weddings, binalikan ko, gumawa ako ng mga reels sa DaVinci. Doon ko siya inaral. Kasi mabilis lang gumawa ng reels di ba? So parang doon ko siya inaral. So ngayon, since matagal ako hindi nag-edit ng longer sa DaVinci, nung last 2 weddings namin, nag-SD ako na DaVinci para lang mabalikan ko yung pag-adjust ng mga sounds, ganyan. So, parang okay naman. So, okay naman. Siguro baka ganun lang din. Balikan mo lang na, para refresh lang Refresh lang. Ikaw ba, Jello? Galing ka rin bang Premiere? Tapos, paano mo naisipang mag-transition na ng Naging hype siya sa sa social media, sa TikTok, sa Instagram. Mga tutorials. Ha? Yung Oo, mga tapos mga tutorials. Tapos, parang pag may look akong gusto makuha, parang sa DaVinci ginawa Yung film look, yung tawag doon. Tapos, ayun, doon ako nag-experiment. Tapos, advantage ngayon, ang dami na din freelancers na ang galing na din mag-DaVinci. So, DaVinci. pwede nyo try yun na kumuha kayo ng editor na ang galing sa DaVinci. Paturo kayo, di ba? Habang kinuha mo sa wedding day, natuto ka na din. Double purpose. Doble din. Tama yun. Pwede. Pwede, no? Hindi na makakaangal yun Kasi yung mga hotkeys, medyo pa ako sa shortcut yung mga shortcuts. Ay, hindi ka pa rin ganun ka, Oo. Pero ang tagal mo na nagda-DaVinci. Oo, matagal na. Pero na lang ako ngayon parang may sarili na akong workflow. Meron ka bang mga, sa pagkukulay mo, meron ka bang mga plugin ng mga de-enhancer ba yun? The answer, hindi ako kumuha. Hindi. So, yung kulay mo, lahat lang talaga, taka yung Power grade. Power yung grade. tawag sa kanya. Wow. Ikaw na gumawa ng power grade mo or Tweak siya na tweak Okay, na power grade. Mm. Pero yung niya, pero pinaka-base niya yung Kodak 2383. Ganda nun. Parang film look. Film look talaga. Sa photo ba, Lightroom kayo, di ba? Lightroom, oo. Pero actually nga, with yung talks na ganyan, kasi nag-edit din ako Premiere talaga dati, yung muna. Pero may free yung DaVinci, kahit ako nag-try din ako ng DaVinci. So ngayon parang naghahanap din ako. Kasi nga, kasama rin din siya sa subscription base. Di ba? Pero ngayon medyo wala kaming choice Lightroom talaga yung medyo, for my workflow, mabilis. Actually, hindi ko pa natatry, parang pwede rin mag-edit ata sa Capture One, but I haven't really tried it. Capture One. Ano naman yung Capture One? Ano rin siya? Yung editing ay program din na Capture One Yun yung alam. Pero hindi ko pa nga siya natatry. May nakita lang din akong reels sa parang iba yung gamit niyang pang-edit. Pero kasi yun ang mahirap Parang naka-locked in kayo, wala kang magawa kasi babagal yung workflow mo. Diba? Sa Lightroom, parang minsan sa photo, isang preset lang. Okay Tapos na. adjust ka na lang kung maayos na yung shoot mo. Mabilis. Kaya yung mga same day. Actually, ako pag mga pre-wedding, tinatry kong i-edit sa DaVinci. Okay naman. Pero yung SD talaga, parang sobrang kabado ako pagka ganun. Time constraint Oo parang kung siguro kung kailangan mo talaga mag-practice dito sa studio na mag-edit ng mabilis. Tapos, buburahin ko yung Premiere ko para wala kang choice. Di ba? Gagalingan mo. May Premiere pa ba sa desktop mo? Hindi ko na nabuksan ever since nung nagbukas ako ng Paano yun? Nagbabayad ka subscription pa rin? Kasi doon ako gumagawa ng layout yung siguro sa title, mga ganun. Pwede bang pati tayo sa bayad? Bigay mo sa akin. Hati na lang muna tayo. Plan ko na itigil yung ko. Dalawang yun. Hindi, kailangan mo yun, bro. Dalawang yun. Computer pwedeng paglagyan nun. Yung diba? si Mrs. Ginagamit na niya. Siya Premiere siya. Nag-edit. DaVinci rin. DaVinci din. DaVinci rin. Okay, kita nyo, hindi nyo ginagamit. Sayang. May tigil, pero kailangan mo kasi yun. So, hatiin na. sayang din yun. 1-2. Pero alam ko hindi na yata pwede. Magkano sa'yo?
Hindi, 1 to pag ginati Pag mo ginati, yung 2.5. 2.5 siya eh. 1 to 50. Minat lang. Binati nga lang. Literal line natin. Ay natin. Ayan, yan. Ayun, sige, tigilan na natin yung editing. Tignan natin yung mga kalokohan Oo. yan. Okay, Monochrome signing off. Magbayad tayo ng subscription sa Premiere, ha? Huwag kayong magpipira-pirata dyan. Hindi na uso yun. Delikado yung pirata, lalo sa SDE, di ba? Oo. Na kayong Yari ka mag-crack. Yes. Yun nga yung sa DaVinci naman, kung hindi nyo naman kailangan piratahin pa yung Pro kasi konti lang yung diferensya niya eh. Doon sa 'di ba? Sa Lite. May, sa libre. yun yung may free version naman. Yung may- free version, magagamit mo na talaga siya. Oo. Si Agay, nag-edit siya ng film nung nakaraan. Yung free version, pinagamit ko sa kanya. Okay naman. Natapos niya yung buong film. Alam ko, hindi lang yata makapag-export ng 4K, tama ba? Or parang gano'n. May konting ganun. limitation. May konting limitation lang. So, kung kailangan ko i-export, edi doon sa akin na lang i-export. Oo, open mo sa yun. project Pwede mo. kong i-open Diba? yun. Oo. So, tsaka maganda doon. Maganda kasi yung workflow nun eh. Pwede kang yung cloud. So, pwedeng yung ine-edit niya, simul eh. Pwede kong masilip yun, pwede kong i-edit din yun eh. Ayos ah. Okay yun. Meron yun, pwede yun. Pwede palang dalawang editor sa isang SD. Pwede. Pwede. Aralin So, mo lang kasi. pwede na may mag-trim, no? Pwede na may mag-trim. Pwede, Oo. pwede. As long as meron kayong source nung file. Pwede yan. Kasi kahit nung ginawa namin yung short film namin before, parang ako yung nag-cut doon eh. Ako yung parang nag-assistant editor doon. Tapos may ibang nagka-cut doon. Kasi may ibang nagkatahe. So, nasisilip ko lang yung timeline ko. Yung timeline ko lang pwede ko i-edit. Pwedeng i-copy yun, pero hindi ma-edit ng iba. Pero pwede nilang i-copy. Okay. So, kunwari na-edit. Paano workflow yan? Sige. Kunwari na-trim ko na. So, yung timeline ko doon, na-trim ko na siya. Okay na. Hindi yun pwedeng basta i-edit ng isang editor na hindi ko kasama, nasa bahay niya or whatever. Pero pwede kanyang Pwede niya kulayan. i-copy. I-copy. Pwede niya i-copy yun sa timeline niya. Doon na siya bubuo. Doon siya mag-edit. Okay. So parang okay din. Noon pa yun Ngayon hindi ako sure kung paano na siya baka mas na-develop na, baka mas maganda na. So yun yung mga isang magandang nagustuhan ko sa Tawag dyan yung team project, di ba? Yan. parang meron ka lang parang siyang refresh button para lang masisync lang ulit. So baka mas mabilis na ngayon eh. So, pwede mo yung nagtitrim, tapos ikaw yung editor, kukopyahin mo yung na-trim niya. Parang ganun. Pwede. Ganun. Pwede mo nang i-scrub yung na-trim niya. Hindi mo lang naman may edit eh. So hindi ka pwede mag-trim din doon. Pero pwede mo i-copy. So kunwari, yung na-trim ko na, kunwari, let's say na lang sa marching, di ba? So na-cut ko na yung buong marching. Pwede niya na i-copy yun. Pwede niya na ilatag yun sa timeline niya. Parang ganun. Pwede. So pwede yan. Actually, alam ko sila Studio King. Ayan, 2-3 editor yata. Isang trimmer, tapos si Ayo yung nag-e-edit nung intro, tapos yung body, iba rin yung gagawa nun. Tapos i-compile nila. Hindi ko alam, baka naka-team sila. Team project, yung tinatawag. Meron din naman sa Premiere na yung team project. So yun nga, hindi lang natin alam. Or edit ko to, edit mo yan, tapos export mo yan, ko-convert ko rito. Parang ganun eh. Pero pwedeng maraming editor. Pwede yan. Ikaw ba, mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako. Wala kang trimmer? Walang trimmer. Actually, hindi na ako tumatayo eh. Minsan. Oo. May weddings na hindi na ako tumatayo. Me, myself, and Hindi ka I. Hindi na ako nag-shoot. nag-shoot. Hindi na nag-shoot. Pero ikaw yung nagde-direct. Ikaw yung Kung ano yung nagko-conceptualize. kailangan ko sa yun yung parang pinaka essential sa atin as editors, studio owners na dapat alam ng buong team yung kung saan papunta yung story. Di ba? Para in sync, hindi siya chop suey. Panoorin yung Grabe. video. Oo. Galing, ganda nun. Tama yun. Kasi yun nga, nakikita ko naman yung sa trabaho nila. Talaga, kumukuha ka ba ng mga freelance? Or... Yun din yung pag parang may specific, nagbibigay ako ng shot list, tapos for specific scenes, kailangan ganito yung lens. Pati sa lens specific ako, particular ako sa lens. Talaga? Oo. Naka-pre-prod na yun. Ayun. Same. Kasi ako Kasi yan, parang... may iba parang gusto ko static lang, inaayusan lang yung bride, static lang. Tapos nagugulat ako, ginigimbal. Ang layo sa parang yung buong timeline ko naka-static, tapos may nag-gimbal bigla. Parang hindi siya, parang may tumalon bigla sa sa timeline. Kumbaga, sayang lang din naman yung effort niya kasi hindi naman malalagay. Hindi Hindi kung may lagay man, parang Hindi rin out sakto of, siya. hindi for that. sakto sa... Lagay mo sa film. Lagay mo sa film. Nag-effort naman. Joke lang. Yun nga, tama naman si Jello doon, di ba? Siyempre, tama yun ina-align niya yung team di ba? Na kung saan nga papunta yung ginagawa niya since siya yung nag-edit, di ba? Kasi mahirap din naman kung yung shooter mo, shoot ng shoot. I mean, hindi mo naman magagamit din talaga. So, I think yun yung isang
isang skill for a studio owner. Yung marunong kang magbigay ng direction. Kasi ikaw rin yung may hirapan eh. Oo, lalo na kung ikaw yung nag-edit. Hindi mo siya masisisi pag wala ka namang binigay na direction. Oo. Ba't ganyan yung ginawa mo? Pero kung in the first place, okay guys, ito yung plano. Like, kahit sa amin din, pag may nagpi-freelance sa akin, sasabihin ko kung ano yung kailangan ko. Kasi nga, mamaya, technically parang sayang yung effort kung may mga shots siya, pero hindi naman pasok dun sa style ko. Tama. Maganda yung shot, pero paano pag hindi pasok sa timeline, hindi pasok sa style mo, hindi mo rin siya magagamit. Diba? So, mas maganda, alignment talaga kayo. And minsan, dun dun ka mawiwirdohan na, ganito to. Diba? Hindi naman pangit, pero wala sa style. Totoo. Hindi mo malalagay sa SDE. Diba? Na-mention yun ni Dax dun sa unang workshop niya eh. Yung responsibility mo yan as a studio owner. Kung may nagawang mali yung shooter mo, sa'yo yun. It's on you. Kasi hindi mo siya na-orient eh. Tama. Di ba? Pero, hindi ko na naman tandaan yun. Magandang reminder. Nangyari yun. Tama naman. Oo. Hindi ba kasi si Dax nagsabi nun? Si Dax nagsabi. Oo. Kasi hindi ko sasabihin yun eh. Wala akong pakialam, basta mag-shoot kayo dyan. Bahala kayo. Galingan nyo. Pagka mali, papagalitan ko lang kayo. Ganun lang yun. Okay. Let's go guys. Good luck. Shit, gawin ko na lang lahat. Pero sino ba gumagawa ng reels mo? Ako. Like yung mga shots na yun parang consistent na ang gaganda. Ang cinematic lahat. Ako lahat yun. Basta yung mga shoot mo yun. Basta yung lumalabas online. Ngayon, meron na ako editor, si Jonah. Yung kaninang ng pita. Editor siya. Pero magaling din magaling ng pita. Masarap. Ayan. So, ang ginagawa ko, dyan lang naman siya nag-edit eh. Kumbaga siya lang yung kasama ko dito sa office. So, tutok talaga. So, yun. Maraming revisions. Pero pag ako gumagawa, mas mabilis. Ayan. So, yun. Kung ano yung pinakamaraming likes doon, ako yun. Akin yun. Inangkin eh. No? Siguro, yung sa 5, ang ginagawa ko lang doon ngayon is 1 or 2. The rest siya na. System na. May system na kami. Pero kasi, kailangan pa rin i-check. Hindi yung pagtapos niya, upload na yan. Hindi ganun. Kasi nga, pang ano yun eh. Pang demo mo yun eh. Yun yung lalabas sa social media eh. Diba? Pag lumabas sa social media yan, yun na yung trabaho mo. Wala ka nang pwede idahilan dyan. Kasi nilabas mo yan eh. Sa iyan. So, ganun. So, yun. Tapos siya, nakatutok siya sa reels lang. Hindi siya nag-film, hindi siya nag-SDE. Yun lang yung gagawin mo. Yan lang yung pag-aaralan mo. Focus ka dyan. Ganun lang yung ginagawa niya. Kaya mas mabilis yung proseso. No? Ayun. Kaya ikaw ba? Ikaw lahat? Grabe. Galing mo naman, tol. Napakasipag, no? Sipag Hindi si namin Jello. kaya yun. Ay, teka lang, ang layo na natin. Pero, Jello, kwento mo naman, bro. Kwento mo, paano ka ba nagsimula sa wedding videography? Wedding. Actually, di ba? Nakilala ko na sa debut. Yun. Yeah. Tapos, naging kampante ako, nawala sa style. Shoutout ko pala sino yung malakas sa debut ngayon? Si Vril. If narinig nyo siya. Hindi. Pwede nyo siyang i-invite dito sa Monochrome. Talaga? Si Vril. Sobrang sikat sa debut ngayon. Parang revolutionize niya yung style ng debut ngayon. Anong studio niya? Yung Vril Films. Brill Films. Sige nga. Hanapin natin. Bago yan. Sobrang trending yun sa TikTok. Sige. Talaga? Lilista ko yan. Tapos, parang ever since then, gusto ko talagang makilala as wedding videographer. Tapos, sabi ko, kailangan, paano natin mabre-break yung market ng wedding kung paulit-ulit lang ginagawa natin ganito. Kailangan mag-ingay tayo. So, ginawa ko ingay parang ginawa ko, may ginaya ko from Western style na medyo masayahan. Parang medyo similar siya sa Our Story. Pero sa amin, medyo mas less yung handheld. Tapos, vibrant yung kulay. Medyo filmic yung kulay. Sinong studio? Yan ba yung si Plus 2 Films? Yun. Isa yun sa mga... Isa yun sa Kasi mga, siya ngayon ng Actually, yung mga lumalabas ngayon ng mga wedding videographer, galing sa kanila eh. Western,
Ibang klase ngayon yung plus 2. Wild, no? Wild. Grabe. Wild. Sobrang fan din ako nun. Din, Sobrang fan din ako. Ako, minsan sumusundot ako ng ganung style. Kasi yun yung uso eh. Yeah. Hindi pwedeng hindi ka mawala eh. Hmm. Di ba? So, syempre, yun nga. Parang yung usapan natin kanina, ito yung trend, pero dapat nandun pa rin yung touch mo. Ano? At tapos napasok nyo na yung market ng wedding. Ayun, thankfully, nagtuloy-tuloy naman na pag may inquiries, yun din ang gusto sa amin na kung ano yung papunta kami sa style na yun, yung gusto ng client, yun din yung gusto nila. Na vibrant yung kulay, more on candid, authentic, documentary style. Pero hindi ako doon, nag-stick sa, gusto ko may intro lagi na masayahan. Depende pa din sa client yun. Tsaka depende na sa nangyari. Oo, sa nangyayari. Kasi yun nga, parang gusto mo masaya, pero hindi naman masaya yung nangyari. Oo. Di ba? Pero kasi napapansin ko, pagka, lalo kala Jake, no? Saludo ako kay Jake, sobrang galing. Kasi yung kliyente nila, as in, yun na talaga, masayahin. Kumbaga, kung gusto mo ng drama, ibang studio yun. Parang ganun. Bumagay na Bumagay. yung clientele. Kala Jello kasi, pwede mo i-mix. Yung style mo kasi iba eh. Cinematic, may sistema, na ano. Hindi ko na sinasabing walang sistema yung R-Story Maganda yung R-Story. Sobrang fan ako ng mga trabaho nun. Pero kasi iba yung trabaho ni Jello. Kumbaga may sarili ka talagang style. Galing ba yan dun sa debut na sinut mo? Or... Kasi parang ako nakikita ko iba eh. Ay, hindi, galing din sa wedding videographers ng Pinas, saka sa Western style. Isa sa pinaka naging idol ko kasi si Sir Jet. Jay Consolacion. Yun. Yung mga static frame story, yun. Pero hindi ko talaga magaya yung style ng storytelling niya eh. Iba yung si Jay. Iba talaga eh. Oo. So, siguro nag-stick ako sa strength ko na may konting beauty shots pa din, cinematic pa din. May minimal na pa din na pagdidirect. Ganun. Ayun. Oo. Putsang ganda nun. Oo, kasi tama din naman eh parang ang hirap din nga nang sinabi nga niya, 'di ba? Trinay niya i-adapt yung katulad ng style ni Boss Jed, 'di ba? Parang feeling ko kasi nga nagkakaroon ka din ng sarili mong style eh. Meron ka ng kumbaga may ginagawa ka na before eh. Mahirap kasi yun eh, like meron ka nang ginawa tapos i-apply mo to kasi type mo yung style niya. Mahirap yun kasi parang hirap baliin nun eh na meron ka ng sariling workflow tapos dahil lang gusto mo yung style nitong isang to, babaguhin mo, 'di ba? So ang ganda lang din na nagets ko yun eh kasi nanonood din ako ng gawa ni Jello eh. Ganda naman talaga yung kanina nga 'di ba pinag-uusapan natin yung kay Maui ba yun na wedding. Sobrang kinilabutan ako doon eh doon sa at naalala ko doon nung pinapanood ko yung wedding na yun. Sabi ko okay din to no, puro static, puro mga lock frames. Hanggang sa natapos ko yung video, ganun nga. Tapos pati yung sa marching nung groom, parang alam mo yung ina-anticipate ko na ang ganda nito, lalakad na to, pero hindi pa rin siya lumalakad. Hanggang sa iniintay ko, shit, ito na nga, marching na nga. So marching ng groom hindi ng bride So parang Na-excite ka, may feeling na gano'n. Ako mismo, bihira kasi yun eh, pag Bihira nanonood yun. ako eh. Bihira So yun. parang nung Laging bride. nung pinapanood ko siya, sabi ko, eto na, lalakad na ba? Ikaw na yung kinakabahan. Ganun eh. Tapos magpapalit ng clip, ganyan. So parang tama ka, mahirap i-adapt yung ibang style, lalo na kung meron ka ng sariling style, which is, tingin ko, bumagay naman din sa'yo yun. Bumagay din sa style ng storytelling mo. So, parang para sa akin, hindi mo na kailangan gayahin yung style na dahil nakita mo lang. Siguro, inspiration lang, no? Hindi mo talaga totally, Yes. Tsaka napansin ko, yun nga, kaya ako tinanong kanina yung debut, tsaka yung wedding, magkaiba siya kasi, pag pinapanood ko, magkaiba yung trabaho mo ng debut, iba yung, kasi pag debut, parang, medyo puro glamour talaga di ba? Kasi siya lang talaga i-shoot mo. Ang wedding, marami kang malalaro. Di ba? Marami nangyayari. Iba rin yung system, iba yung setup, iba yung damit. So mas maraming laman yung wedding. Kaya hindi mo na kailangan talaga mag-beauty shots, di ba? So, ang colorful ng debut eh. No? Ibang atake. Kumbaga yung kasi nagigets ko parang naiisip ko nga sa wedding para siyang sinigang na maraming sahog. Marami kang pwedeng pagpilian compared sa parang kumbaga yung debut nga glamour, maganda pa rin. Pero
technically medyo mas limited yung materyales mo. Kasi nga Yes. nakatuto ka lang sa debutant eh. Preps ano lang yung preps reception lang yung debut eh. Unlike yung wedding, Wedding, biglang tatlo pwede yan. pa lang bumida yung marching ng groom. Oo. Galing, no? diba? Oo. Family. Family. Oo, minsan yung dogs, di ba? Friends. Yes, diba? friends. Konting moment. Wedding maraming kumbaga marami kang character. Yung debut isa lang. Ayan. Kaya mas maralaro mo siya, no. Galing na pag pinapanood ko yung mga film mo, bro. Ito, wag lalaki yung ulo mo Kasi talaga maganda yung trabaho mo. First time ko lang tumaninig from another creative. Talaga. Oh, hindi na maulit. Huwag lalaki ulo. Maglalaki. Ayun. Kailan mo na-realize, bro, na meron ka ng sariling style? Kasi syempre, katulad ng sinasabi mo kanina, sa una talaga, hindi mo makakapayan eh. Diba? Maglalaro ka eh. Gagayahin mo to, kukuha ka rito ng mga style. Pero kailan mo na-realize na, uy, ako na to hindi na ako tumitingin sa iba, hindi na ako, kumbaga, style ko na to, eto na ako, kumbaga, sa iba, wala nito sa iba. Siguro yung lang din eh. Recently ko lang nakuha yung masasabi na, ito na yung branding namin. Yun nga, doon pumapasok yung authentic na masayahan lang. Tapos yung color grading. Tapos, yun eh. Doon ko masasabi na ito na. Ito lang. We have arrived na. Ngayon taon lang ba or last year? This year. This Kasi, year lang. To be honest, yung last year ko, parang one of the toughest year namin. Bakit? Kasi hindi ko na market yung debut. So, nawala na talaga yung pasok ng inquiry sa debut. Sabi ko parang, siguro commit na ako sa weddings lang talaga. Tapos, no turning back na. Tapos, kailangan makapag-ingay tayo. So, pagpasok ng December, sunod-sunod yung weddings. Kasi, madaming weddings ng December, di ba? Sunod-sunod yung weddings na yun. Dito tayo magpupundar ng portfolio natin, ng style natin. Tapos, even before then, sinabi ko na sa shooters ko na ito yung style natin, pwede na tayo mag-handle ng konti. Tapos, mas important yung moment, pero nandun pa din yung framing, yung composition, wag mawala yun, yung mga yun. Tama. So, even if masayahan, magulo yung shot, pero nandun pa din yung framing, yung composition, nandun pa din. Ano ba yung style mo? Yun na yun. Di ba may cinematic, merong power, merong story. Ikaw kasi mix eh. Or ano ba yung tawag mo? Tawag mo dun sa mo. style. Ikaw, Ano yung tawag? Kala ko na lang siya eh. Kala ko, andun lang siya. Wala akong Wala pa, no? Kasi, Yung pangalanan na. Mamaya kailangan mapangalan. May suggestion ako. Ano? Nasa pangalan Art of Jello. Di ba? Art of Jello. Di ba? Actually, parang nagigets ko rin yung side niya na hindi niya ma-describe. Dahil, ako personally, kuwari, tinatanong niya ng clients eh. Ano ba yung style ng nyo? Ano ba yung style? Pero ang hirap siyang i-word minsan na, di ba nauso dati yung 3 words na i-define yung studio mo. Di ba? Ako, Nauso yung ganun. wedding art film. Hanggang Nauso ngayon. yung ganun. Pero minsan, ang ginagawa ko, parang kinikwento ko lang sa client ko. Dito kami nagbe-base, ganyan. Yun yung style ko. Diba? Pero, iba nga rin yung work ni Jello eh. Pero, ang saya na, yung may word siya na nabanggit kanina, committed. Committed siya na from debut, tatalon tayo dito. Ito na, lock in na tayo. Paano nga yun, no? So, tinigil mo na or hindi ka na tumatanggap ng debut talaga? meron pa din yung mga referrals ng coordinators. Kasi parang kilala pa din nila ako sa debut. Speaking of yung style, may ongoing joke na pag nakita nila, yung mga close friends ko, pag nakita nila, ginaya yung boss, Art of Lotto. May di ba? Parang sa'yo pa rin. Doon mo ma-define kung may style ka na, pag ginagaya ka na ng ibang tao. Or yun nga parang yung ibang tao, sila na yung nakakakita talaga. No, napapansin nila yun. Hindi mo kailangan, style ko yan. Hindi. Sila na yung nagsasabi. Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi
Wala kang karapatan doon. Parang yung Reddit mo lang kanina. Oo. Yung Reddit post. Yung Reddit mo, diba? So, yun nga, tama naman. Ayun nga, yung sa style, parang iniisip ko rin yan dati na ano ba yung magiging style ng company. So, nag-stick talaga kami sa cinematic wedding. So, yun, habang binibuild ko yung character nung mga video namin, yung tao na yung nagbigay nun na ano. Tsaka binagay ko lang din sa Cinema Works. Kasi, Cinema, pangalan. Ito yung branding ko, pangalan ko. Tapos makikita nila. Kengkoy. Oh, Hindi siya mag-make sense. Hindi siya, ano. So, okay lang masaya, pero wag OA. Parang ganun. May nag-request pa din. Meron. Marami. Kasi, yun nga, minsan kasi, napapanood nila, siguro intro lang, or umpisa lang, sinasabi nila, Marvy, ayoko nung ano. Pero kasi yung video namin mix din ng docu tsaka ng cinematic So, makikita mo lang yung cinematic sa intro, tapos pag yung body niya, kwento na natural na yan Candid na yan, kung ano yung lumalabas talaga sa wedding. Tapos yung tao naman yung magde-define ng kwento. Kung masayahin sila, may make sense yun. Oo, totoo. Totoo naman yan. Kasi, ako katulad nito, nung nakaraan, may kausap akong client na parang sinasabi ko nga sa kanya na, hindi, basta gusto, ang importante lang naman sa akin, mapalabas ko yung, kung ano kayo, kung sino kayo, kung ano yung character nyo, ganyan. Pero may mga client din kasi na parang, sasabihin nila, hindi nga parang mas gusto ko, meron na silang idea in mind kung ano yung gusto nilang gawin. So, kaya siguro, kaya nang tinanong mo kung may nagre-request kay Marvy, malamang ganun din. Ganun din lahat naman ng mga client, di ba? Meron silang expectations. Sa'yo ba, may nagre-request ba na ganun? Or wala pa naman? Dati madami. May pinapagaya bang mga studio? Oh, wala naman. Wala naman. Wala naman. Buti ka pa, no? Sa amin, meron. Meron. Kaya nyo ba to? Pwede ba to? Pwede ba to? Oh, pero style nyo pa rin Pero kasi, ito talaga yung peg namin dati na parang nakaka-offend ba yun? Oo. Sa'yo. Medyo masakit yun. Pero wala ka na magagawa doon. Lalo na ako nakabook na, no? Oo, nakabook Pero na dati parang ganun din ako. Pero ngayon, pag may sinasabing gayahin or what, parang nasa isip ko na lang, sige, gawan ko ng sarili kong version. Pero, based doon. Sa'yo ba? May ganun ba? Ganun ako. Parang, Imimix mo gayahin ko, na lang, pero, no? Ako naman na-challenge ako pagka ganun. Dati nababad trip ako Pero parang... May inis na konti. Oo, pero pagka ginawa ko siya, pag na-realize ko, pag nag-sink in sa akin na, kunwari, after meeting, hindi. Parang sabi, na ba naman yan? May mga ganito pa. Pero after nun, like let's say, nasa wedding day na, parang nakaka-challenge na siya. Pero Gusto mo siyang gawin. At minsan, kapag nagawa mo siya, fulfilling din para sa'yo. Napasama mo yung client, na-fulfill ka, kaya ko palang gawin to Diba? Panis. Oo, diba? Parang, Kaya ko yung style nyo. basic. Basic. Gagano ko Hindi, pero syempre hindi. Sa utak ko lang yun. Sa utak mo lang yun. Pero yun nga pag tinanggap mo rin yung challenge, yung una kasi ganun pangungunahan ka ng inis di ba? Sa akin, lalo na sa akin nun. Pero yun nga, pagka ko, tapos nagme-make sense din na, okay, kaya ako kinuha nila, parang, tapos gusto nilang, hindi naman gayahin parang inspiration lang din naman. Pero parang, ang maganda lang dun kasi, minsan nakakatuwa din may isip mo rin na, okay, bagay nga. Kasi bagay pala sa kanila yun. Diba? Kaya ganun. Siguro nagkataon lang, baka nakabook na yung, hindi nila na-i-book yung diba? Second option ka. Thankful ka pa rin. Bayad ka. Bayad ka Yun pa rin naman number one sa akin. Basta bayad. Speaking of ni-request, yun pala yung start din ng isang client namin na nag-request ng ganun na pwede ba yung masayahan muna sa umpisa, yung intro. Pero ako doon, hesitant ako kasi gusto ko, hindi branding namin story. Tapos nung ginawa ko, ang ganda ng kinalabasan. Tapos ang saya palang gawin. Tapos ang intro ko kasi noon, yung mga entourage, nagiinuman. Parang makukulit talaga. Tapos yung ginawa ko intro. Tapos okay pala. Tapos doon na nag-umpisa yung yung more on candid and fun na intro. Same thing. Siguro, minsan yung may factor din yung choice of music sa branding natin Diba? Oo nga Diba? laking factor Tas, din nun yung color. Yung color, isa siya sa branding natin. Like, for example, titignan ko yung subjective din naman kasi yung color, di ba? Like, titignan ko yung color ng Cinemaworks and Stellar. Medyo, compared sa akin, medyo desaturated sa inyo. Sa akin, ang vibrant ng kulay talaga ang
medyo saturated talaga yung kulay ko eh. Lakas mo nga maka-Wes Anderson eh. Bumabagay yun. Well, siguro isingit ko tong question. Feeling ko related eh. Ano sa tingin mo yung pinaka-defining element ng Art of Jello? Kumbaga, feeling ko nandun na tayo sa dinidescribe mo eh. Yung ano siguro, nandun pa din yung even if kasi habol namin yung moments nga, di ba? Mm. So, free tayong mag-handheld kahit anong shoot nyo. Pero, for the money shots, nandun pa din yung ano, yung magandang framing. Parang, Ayun. Yung sinadya talaga. please lang wag mawala yung magandang framing. Kaya Mm. important para sa akin yung to communicate with your client. Para, even if you're standing here, andyan sila, static shot ako, communicate well with them, para even if you're here, may nangyayari doon. Kasi nagsasalita ka lang dito, pero you're speaking story doon sa kanila. May nangyayari sa kanila. Minsan factor din yung mga photogs na ang gagaling. Oo. Salita, di ba? Kasi tayo usually sabay lang tayo. Sige, sabay lang kami. Lalo na kung puposisyon nila sa magandang ilaw, yun. sa magandang background. Ayan. Yun doon din ako tuwan-tuwa. Pag magaling yung photographer na kasama ko, parang, siya, wala ka nang gagawin. Tatripod mo lang talaga yan, di ba? Totoo. Ako minsan kasama pa sa framing ko photographers. Kasi parang nagiging part din ng story. Yes. Tapos yun nga, pagka syempre mahihiya ka sa kliyente, kinuha kita, tapos di mo ako Totoo. di ba? May konting ganun, May no? konting ganun eh. Asa ka na lang ba sa photographer? Pagawa ka naman. Yun. Pag naman kayo dyan, no? So minsan nag-aambag kami. Kunyari, pero ay papasok ko yung posing ng photographer. Magtatanong pa yung bride minsan, Jello, okay lang kayo? Kasi wala ka ng kibo eh. Hindi lang nila naisip na, ang ganda na nung sistema mo eh. Di ba? Hindi na kita kailangan pagurin. Di ba? Yun na yun. Di ba? Mas mahaba na yung time mo dyan magliwaliw. Kaya nakakapagod mag-shoot eh. Ah. Pag mga fly on the wall yung videographer. Pero ano lang, kumbaga inside joke yun. Na parang, ako na naman. Sa perspective Pero, kumbaga nakakatuwa rin. Kasi, kumbaga kung kaya naming tumulong, kasi yun na yun eh. Ba't pa tayo magsasayang ng oras na dodoblehin natin? Yun yung, actually pag meeting ko, medyo pinapaliwanag ko na yun sa clients ko na yung style namin, kung kaya na isang shot na lang, makatulong din ako sa videographer, better yon. Kasi move on na agad tayo. Wala na tayong wini-waste na time, less pagod, mas relax ka, mas makakapag-enjoy ka sa wedding. Totoo. So parang, ayaw nga, no? So lumulusot yung, kuwari, ayan, siguro best example nga rin usually nakakasabay ko na ganyan, si Ninong J. Diba? Konti lang mga papagawa ni Ninong J. O minsan, Nagpapagawa ba yun? may konti naman minsan. Parang, gusto ko lang ganito. O di ako parang nag-iisip na ako ng kumbaga favorable na pose, favorable na kumbaga like yung sabi mo nga, di ba? Kung ma-framing na natin ng maayos yan, all-in-one na yun. Yun na yung photo, yun na yung shoot. Tapos parang ang candid pa nun nangyari. Napwesto mo lang siya ng maganda, ilaw, framing. Pero yung natural na mangyayari, yun. Yun yung sa akin parang, This is it. ganda nun. Ganda nun. Hindi siya sobrang fabricated. Konting-konti lang yung gagawin mo. Pero maganda pa rin. Sa Dibu kasi napansin, unang-una kasi Art of Jello, nakita ko talaga sa Dibu. So sa Dibu ba, ano yung diferensya nung Dibu tsaka nung wedding? Mas madiri ka ba sa Dibu? Madirect. Tapos, parang may shots ka talagang, may set ka talagang kukumpletuhin para mabuo yung, siguro mga 1 minute na clip. Mga ganun. Kailangan kumpletuhin mo. Sa wedding, wala na yan. May konti pa din eh. Nagsaset ka pa rin sa wedding? Sabay na lang talaga sa sa video. Ay, sa Sa photo. photo. Oo. Advantage nga nung ganun sa wedding, di ba, yung mga sabay-sabay lang tayo. Umikli yung timeline natin, di ba? Yes. Ayan, ang mga paborito ko yan, mga tropa natin. No? Dami yan. Yung nag-shoot sa wedding niya, si Mio. Yun. Hindi magtrabaho yun. Pag si Mio kasama ko, Mio, kung nanonood ka, pansin niya yun eh. Sige, Chip, sabay lang ako sa'yo. Ganun eh. Si Mio naman, titingin sa akin, tang ina patay.
Sila na yung papagod. no? Pagod na naman kami. Pero salamat. Pero, Ako may ano naman ako dyan. Tama yun, yung sinabi rin nila. Ako kasi, kaya konti lang din ako mag-direct or konti ako mag-shoot ng portrait ng bride or ng post-nap. Kasi mas gusto ko ibigay yung time ng couple sa ibang bagay. So, kasi yung shoot ng yung mga mingle, yun yung pinapauna ko eh. Pag kunwari after ng recessional, sabihin ko, pwede bang mag-mingle muna yung couple Oo. before ko kunin? Kasi unang-una, para may time sila na, materials na sa atin yun eh. Instant materials na siya kagad eh, di ba? Tapos, yun nga eh, para sa akin, sobrang importante yung mga bumiyahe, lalo na pag mga malalayo. Di ba? Yung mga bumiyahe. So, parang time nila yun na makausap yung couple. Kasi nga may mga times na hindi naman nila nakakausap yung couple, 'di ba? Parang ako minsan pag umattend ako ng couple, nahiya rin ako eh. Nakunin yung time nila eh, 'di ba? So, yun kaya yun na-apply ko lang din sa wedding. Nakunan mo rin pag abot ng sobre, no? Okay, Kasi alis na. Oo, kasi alis na siya eh. Pero yun nga, ako yun yung reason ko doon. Kaya nung sinabi mo kanya, 'di ba? Para move on sa ibang bagay. Nire-required mo rin ba yung kliyente mag-vows? Oo. Kailangan mo sa story mo Parang yun. doon ko siya makakompleto yung story. Tsaka para may break ako sa music. Paano pag walang vows? Kay Father yung sa homily. Humili. Yun. Siya na yung magbibigay ng kwento. Ganda. Paano pag wala ring bitaw yung homily? Hindi, tanong lang. Lalo, ano? Maraming ganun eh, maraming Sa ganun. messages ng best man and maid of honor. So Ayun. hintayin mo pa yung Nirequest ko na reception. before dinner. Oh. So, Para pag gano'n na, naku, walang speech, walang vows. Usap ka na sa coordinator, no? Etong mga request na to, kanino mo sinasabi to? Sa planner o sa couple mismo? Sa couple yung vows, tapos sa planner sa MC yung sa maid of honor. Ano mo tawag sa ganun? Speech. Toast? Speeches. Toast. Toast. Paano yun? Kasi di ba yung, kunwari, yung reception, yung program, nagawa na yan eh, napag-meetingan na yan eh. Paano yun? I-request mo siya? Request ko, pero kung hindi naman kaya, okay lang. Okay lang. Walang pipili. Kasi ang hirap na, no? Kasi parang may mga MC or host na, nakalatag na eh. So, siguro pwede naman, di ba? Pwede ba nating i-adjust to, ganyan yan. Pero kasi syempre, adjust yung buong program. Pag diba? hindi na-adjust, lalabas ang galing ni editor. Puputulin yung kanta. Parang kailangan ng sound bites eh. Minsan sa post-up, nagtatanim kami ng lapel, ng mic. Tapos, framing kami, tapos just let them speak. Tapos I ask them to, can you just talk about what happened today? The future, what are your plans? Ganon. Diyan lang kayo, usap lang kayo. Galing. Oo, nga, Yun na pwede yun. yun. May idea May na yun. makukuha ka na. May makakuha na. Pwede yun. Gawin ko next week yun. Tama. Next week? Oh, Art of Marby. Ay, yung Lalagyan ko lapel yung Cristo. Kalamawi, papunta sila sa church na framing. Tas, Ganda nun, yung naglalakad sila. Naglalakad sila. Ganda. Parang tapos, anong nagustuhan mo anong best part na nangyari ngayon? Ako, sabi ni Bride, ako yung nakita kita, yung first time na kitang makita. Tapos sabi ni Groom, ako yung pumipirma na tayo kasi alam kong akin ka na. Ganda nun. Ang bigat nun, tas bagsak ng music. Tama. Yan. Pinaalala mo. Siyempre, Ganda nga nun, naalala ko yan. Naiyak ka? Mababaluwa mo eh. Oo. Yung pinaka-favorite ko doon yung sa dad. Sa dad. Sa dad. Kasi nung una hindi ko pa na-imagine na wala na yung dad eh. Tama ba? Wala na. Wala na. So parang yun nga eh, parang baka mamaya nagkamali, baka ibang wedding pala yung sinasabi ko. Pero yun nga eh, parang hindi ko pa siya in-expect na, kasi hindi ko alam eh, saan nanggaling yung recordings eh. Diba? Parang feeling ko baka galing sa call or galing sa video message, ganyan. Baka wala lang doon, diba? Hanggang sa, yun nga, natapos yung marching. Tapos nakita ko na yung mga photos, ganyan. Tapos nakita ko yung sabi ko, okay. Ang ganda nung nag-make sense lang sa akin yung kung paano mo siya nilatag. Just kung saan mo siya nilagay na part, diba? Parang siya eh. Parang sa gitna halos siya nakalagay eh, diba? Tama ba? Sa gitna. So parang, ang ganda ng pagkakapwesto mo kasi 'di ba yun nga sa paglatag ng story
parang meron tayong sinusunod na Flow. na flow, Flow, 'di ba? 'Di ba? Parang dun sa pagkakapwesto mo na parang sabi ko saktong-sakto yung pagkakapwesto nito. Parang ang daming highlights ng buong wedding na yun. So, Sa yun. totoo lang, ano pa ako noon nung ni-request ni Bride yun, kasi surprise ni Bride kay Groom yun. Nung ni-request yun, Sir Jello, pwede ba itong ma-insert sa SDE? Hesitant pa ako kasi how is this going to fit in context of the whole story? Di ba? Oo. Ganun ako mag-edit pag may papasok. Dapat may magfo-flow to ng maayos sa buong story. Tapos ay umiyak si Groom. Ang ganda ng iyak niya. Ako kailangan mapasok to. Diba yung mga ganun moments na na genuine na dapat Paano pag wala siyang reaction dun? baka to be honest, baka hindi ko na Hindi mo na naipasok. ilasa. Oo, kasi parang wala lang sa Wala kanya. lang, ano lang tayo ng clip ng audio. Baka ganun lang yun. Oo, pwede. Yun na yung mga call talaga ng editor. Ako naman, feeling ko, kasi di ba, pwede mo siya ipasok, hindi lang marching, pwede mo siya dun sa habang nagbibihis siya, kasi normally, di ba, si tatay Okay. nagsusut or ano. So, pwede mo siya doon ilagay. Kung walang reaction, o hindi umiyak yung groom that time. Pero nung napanood ko yung video, umiiyak yung groom, parang tayo na, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Oo, wala ka na ibang paglalagyan. O, siguro, pakita mo lang ng konti na naghihintay siya bago mag-walk. O, tapos tawid-tawid ka na, balik mo na lang siya ulit, lalakad na. Kung walang reaction. Galing din nung dun kudos dun sa nag-shoot nun yung framing na yun. Ganda nung pagkaka-frame. Gitna lang, no? Ikaw ba yun? Hindi. Naalala ko siya, dalawang shots yun, isang main cam sa gitna. Tapos yung isa, slider yun Which is, nakuha din namin kay Sir Je. Yung slider na. Yung slider na yun. Kailangan mo ba? May binibenta ako. Naiwan yun yung slider na yun Oo, That naiwan wedding dun. din. Nakuha mo na? Nakuha na. Ganda rin ng pagkaka-frame nun. Sobrang ang ganda ng pagkaka-wide nung shot na yun. Nakita yung reaction ni Mother So parang sabi ko, tsaka ang ang tiyaga niya. Ang tiyaga nung nakaabang na shot na yun. Kasi kung ako yun, baka gulong-gulong yung slider. Tatagal naman ito. Diba? Pero siya ang tiyaga niya. Shooter ko daw si Alfonso. Shout out kay Alfonso. Patient. Alfonso. Isa kang patient. Isang yan, assistant lang dati. Oh, Galing. shooter na. Galing na. Ganda. Matyaga. So dahil dyan, no? So, ganayo na. Ano yung pinaka-challenging part sa paghahanap mo nung identity mo or nung style na gusto mong I mean ipakita? Oo. Yan. Kasi Ano yung mahirap pinaka- yan, mahirap kasi yung Ang hirap paghahanap ng struggles mo doon. Oo eh. Wala naman siguro wala nang pupunta, walang wedding na, gusto ko maging ganito yung style ko, maging cinematic tulad ng kay Sir Marvy. Parang, ito ako ito yung what's best na para sa akin. Parang ganun ako So, parang, kumbaga, parang sinasabi mo na kumbaga, kung ano yung nangyayari, yun na yun. Gagalingan ko na lang yung framing ko, kung pangit or maganda lumabas yung SD ko, okay lang yan. Ay, hindi naman. Wala naman siguro yung doon na pangit Oo. Kasi gagawin ko talaga yung best para sa client. Yes. Pero, tama. siguro prepared ako lagi when it comes to music. Tapos, alam ko na, may idea na ako kung ano sila as a couple para doon ko i-base yung music ko. Unang-una, yung music din sa video, yung magdadala ng video mo. So, kung consistent yun, na ganun at ganun yung ginagamit ng music, yun yung magiging mark mo na sa industry. Yun, tama rin yun. Paano ka ba gumamit kung magano ng music? Meron ka na ba naka-preferred night before o hinihintay mo munang may mangyari bago ka maglatag ng music? May notebook ako na ito, list to ng cinematic lang, instrumental lang. Pag nangyari yung medyo malungkot yung wedding, may nakasulat doon na, ito pang malungkot ito. Ganun. Pang Prepared. romantic. Prepared. So, nakalista lang yun doon pero hindi yun nakalatag sa timeline mo? Hindi. Oh. In case na may magbago sa nangyayari. Oo. Pero meron ka naka-prepare? Wala. Meron. Meron naman. So, backlist to. Itong masaya na to, papalitan ko nitong kanta na to. Parang ganun. Kumbaga may bangko ka na. Yun may bang. Kumbaga kung sa military, dala niya lahat ng pwede niyang dali na ito ba pang machine gun ba to o hindi. Yun ang maganda. Yun din kasi yung maganda sa Da Vinci no? May power bin.
Ano yun? yan, Ano power yun? bean? Ano yun? Di ba, yung power bin, doon ko nilalagay kasi yung mga, lahat ng miscellaneous ko, mga extras, pati music, nandun na rin sa akin. Kung let's say, kunwari, yung, para siyang power grade. Pero nandun ka pa sa editing timeline. Nasa edit timeline ka. May power bin doon, pwede mong ilagay doon lahat. Sa kanya ito, power notebook Oh, talaga. power notebook. Traditional Sa eh. kanya. So, Grabe, yun. nagsusulat ka pa sa notebook? Oh, pati yung ano, kasi since nung first natin na monochrome, sabi ko, ang dami ko pang dapat matutunan. Di ba yung mga comments na questions na, ano to sinasabi na sa ano? Ano to questions nila? Nag-take note ako nun. Tapos, Galing. ayun, hanggang ngayon, Nadala mo na. nadala ko na. Galing. Grabe. Estudyante pa rin. Yun yung Oo. maganda, no? Estudyante Ako pa sa rin. dami natin interview, wala akong natatandaan. Wala ka na Pag sinulat mo kasi mas maalala mo eh. Totoo, Pag sinulat totoo. mo, mas maalala mo. Oo, yun nga. Pag sinulat mo nga, no? Tayo na, grabe. Ano yung biggest mistake ng mga wedding videographer today na nakikita mo sa mga wedding videographer sa Pilipinas? Ayun, yung sinabi niya kanina na after nung post na ba yun? After nung session, na I let them mingle muna. Parang, Mali pala ako. Mali yun. hindi, pati yung photo op, habang nagpo-photo op, di ba, trabaho ng photographer. For me, sobrang important niya yung photo op na yun sa ceremony, sa church. Kasi doon sila ulit magkikita ng mga friends and family. Tapos nandun yung mga yakapan. Tapos, ang dami ko nakitang videographers na nakaupo lang. Hindi na sinushoot. Markado na kayo. for me dapat ang dami mong content ng wedding from the ceremony. Kasi wedding di ba? Hindi puro preps, puro details. No? For me lang, ganun. So yun yung, gusto ko yun yung one of the details na mag-elevate sa amin. Na makita ng client na, ang daming nangyayari nung ceremony. Kasi I ask may shooters talaga na masipagan nyo pa please during ceremony. More candids, more moments. Nag-please pa. No? Kasi yung iba na, yun nga, more on kung tatapos yung vows, tatapos yung kiss, tapos para akala nila tapos na yung trabaho. Puna. Yung sa amin, yan, yung ginagawa namin sa Cinema Works, yung isang camera, yung creative, yung nagigimbal, lalabas yun. Mag-establish, kung ano yung nangyayari sa labas, kukunan niya yun, mga traffic. Tapos yung dalawa, yun yung magle-left and right ng mga candid dun sa pictorial. Kasi medyo mahaba yun lalo na pag maraming bisita sa church. Yes. Tapos wala naman silang time limit. So tumatagal talaga. Tapos nandun yung mga batian. So ganun ngayon. Dati hindi namin ginagawa yun. So pag na-realize mo, kahit kami sa photo, so syempre may nagpo-photo op, di ba? Merong yung may isang nagka-candid pa rin. At saka konting parang, ay picture kayo, ganyan. Ang concept ko naman doon, after the ceremony, doon na lumalabas yung mas laid back yung mga tao, mas relax, mas nakapagkwentuhan. Unlike na pag sa ceremony, di ba, minsan parang stiff lang. So, mas marami kang pwedeng maging materyales, photo or video. Yes. Yun yan. So yun yung isa. Ano pa? Meron ka ba ibang na yung mistake nila? Sa mga shooters. Sa mga shooters. Sa mga shooters. Or kahit sa editor. Kahit sa editor. Huwag natin pangalanan. Oo. Ayan, yung mga napapansin mo lang, no? Wala naman. Huwag nyo kami babasyan, ha? Ano lang to? Observation. Di buti nga wala na yung ngayon no? Yung boxers. Ayan. Wala na no? Unti-unti nang Unti-unti nadidelete. na. Okay din yun. Okay din yung may boxers. Depende naman kasi yan kung ano yung storya or gusto palabasin ng couple, no? Pero kasi nga, simula nung sinabi ng ibang tao na sobrang performative ng mga Pilipino pagdating sa wedding, para sa akin, ito kung manonood kayo ng mga western tsaka sa mga Italy part na wedding, mas performative pa sila Oo, merong mga candids, pero pag nakita mo yung mga trending songs na gagamitin nila sa entrance, yung mga sayaw ng bride and groom, 'di ba? Sa Pilipino walang mga ganun 'di ba? Mas tingin ko nagiging sigurong yung Pilipino hindi performative dapat tawagin yan
nagiging parang box. Na yun at yun lang yung nangyari. Yeah. Di ba? Dahil yan sa mga supplier din. Oo. Unlike sa ibang bansa na bahala kayo dyan, gawin nyo yung gusto nyo, pero meron din silang mga part na ganun eh. Yung sinasabi ko rin, meron kasi akong nabook na couple, dancer. Tapos natanong nila sa akin yan, ano ba yung, paano yun? Di ba parang may negative connotation yung performative? Performative kami. Dancer kami. Sabi ko, alam nyo, don't mind that word. Parang, ang pinakamahalaga kasi, if you want to showcase yourself and you're happy with it, or how you would showcase yourself, style nyo yun. Nagiging performative lang. Well, for me, I could define it na ganun. Pag hindi kayo yun, and gagawin nyo yung isang bagay, dahil may nagsabi sa inyo, or nakita nyo lang na uso siya. Uso siya. Na, sabi natin, turn back tayo ng konting years, yung nauso yung boxer na yan. Well, it looks fun naman talaga, di ba? Yes. Lalo kung sabihin natin yung mga guys or mga groomsmen and the groom is maloko. Masaya talaga sila din. Bagay yun. Kulitan. Meron nga akong group ng guys, naka-robe din sila. Katulad ng robe ng mga girls. Pero yung couple na yon, saka yung barkada nila, kitang-kita mo na they're the happy bunch. Yes. So parang sa akin, hindi ko siya nakita na parang hindi bagay. Nakita ko, ay grabe, saya nito. Dala nila eh. Dala nila. So, tingin ko dun yung nagiging parang lumulusot yung ganyang style na may konting spice, may konting pagka-performative. Pag parang feel mo, kaya mo siyang gawin. Saka okay talaga yung, hindi siya dahil lang kailangan mong gawin. Yes. Tama yun. Ako napapansin ko na mga mistake din ng mga kapwa natin, ng mga videographer or editor. Pag may nag-trend talaga, pilit nilang gagayahin yun. Diba? Kahit hindi swak Kahit dun di sa swak. couple, no? Ba't hindi natin gawing mindset na tayo yung magpapatrend? Ako yung magpapatrend. Hindi yung ako yung manggagay sa trend. So yun, parang yung mindset na yun, mas maganda yun eh. Kaysa naghihintay ka ng, uy, ang ganda nun, nagayahin ko nga. Yun yung sa akin yung biggest mistake ng mga editors tsaka mga wedding videographers sa Pilipinas. Kayo ba? Ano ba yung tingin niyo ng mga biggest mistake? Ako, yun lang din, yung sinabi ko kanina na tama nga na nung nakaraan may sinod kaming wedding, no? Parang sabi ko nga doon sa team, parang ito yung missing piece Parang sinabi ko yun eh. Parang ito yung missing piece kasi yung isa missing eh. Ano ba, hindi nagpakita? So parang sabi ko, parang Yoyosi. hindi naman. Parang sabi ko, parang ito yung hinahanap natin parang ganun. Kasi nga parang, alam mo yun, yung mga wedding, ewan ko kung na-upload na eh. Yung mga wedding katong mga recent, parang wala kayo, pag pinanood nyo, wala kayong makikita details. Kung meron man siguro, isa, dalawa lang. Na, I mean, syempre, ginastosan din naman yung gown di ba? Or yung bouquet na yan. Pero yun lang, sa rings nga, kahit isang oras ko sinushoot yung rings, hindi ko sinasama di ba? Mas gusto kong ilagay yung mga tao. Yung alaga nila, na request nila, na gusto nila nandyan, di ba? So, minsan nga, winiway ko na eh. Sino ba isasama ko? Yung aso o yung nanay? Di ba? So, parang, hahatiin ko na lang kasi sobrang mahal na mahal niya yung aso di ba? Pero, lalagyan ko rin ng spot si mami. Pero diba? nanay niya to eh. Pero nanay niya to eh. Ito yung nagsilang sa kanya Pero, tuwan-tuwa siya doon sa aso niya. Hindi, yun nga parang, syempre, ibabalance mo na. So, tinanggal ko na yung Siguro yun yung isang mali. Hindi yun kasi sinasabing mali kasi, for a long time, nire-request din yung mga shots na yun Yung mga sing-sing, yung mga gown na solo na lumilipad yung veil, di ba? For a time, nire-request yan di ba? Pero sa akin lang naman yan, di ba? Parang mas na-appreciate ko yung mga videos na ang nakikita ko mga tao. Yeah. Yung mga tao, yung ano yung nangyayari doon sa lugar, Yung di ba? mga accessories, paano na lang yan parang icing on the cake na lang yan Kung talagang maganda at napakalaki ng bato, ipaplex ko. Sige, ipaplex ko yan. Pero kung, sakto lang, parang, sige, pagmukhay natin malaki, pero lagyan natin sa film. Yes. Diba? Hindi, wag na sa SDE, okay lang yan. Suot mo naman yan lagi, diba? Parang, ako yun lang siguro. Hindi ko sinasabing mali, pero yun siguro yung binago ko.
binago ko. Kasi ano din naman, ang nagsabi rin, hindi naman nagsabi, kumbaga parang napansin ko lang din sa couple, na parang sila na yung nagsabi, sila yung nag-dictate kung ano yung ginagawa namin ngayon. Lagi ko naman sinasabi yun couple, yung market namin yung nag-dictate kung ano yung naging style namin. So yan. Ikaw, Lo. Hindi siya mistake, but more on realization do sa isa sa nabanggit kanina ni Jello na like do sa song choice. Nakita ko kung paano siya mag-prepare. So yung word na yon na preparedness, yun yung parang sabi natin, gusto kong i-advocate pa sa lahat, photographer, videographer, editor, na iba yung may baon ka na compared sa, sige, magaling naman ako, wing it ko na lang tomorrow. Oo, yan. Diba? Yan, Wing it, magaling naman ako eh. Pangit na mindset yan. Diba? Parang feeling ko lang, sige, kaya mo 100%. Pero siguro kung nag-prepare ka, meron kang inisip na, try ko kaya to, baliin ko kaya to. So, may dala ka ng kung ano mang kailangan mong itinerary para magawa yung bago na yun. Yung 100%, pwede mag 200% eh na kahit nga for you lang na ikaw makapansin, ang ganda nung ginawa ko na yun dahil yun pala nag-work. So, iba rin. Kasi ako personally, dumaan din ako sa ganun eh. May parang, wedding na yan, okay na yan, bukas, kaya ko na yan. Nandun naman yung quality. Pero yung sa sarili mo na, alam mo na parang, kaya ko pang iangat yun. Kaya ko pang i-push yun eh. Kung nag-prepare lang ako. So, yun, nung naging realization ko yun, kahit song choice, kahit ako din song choice, meron na ako the day before, yung mga tatry ko na bagong shots, nakalista na, naka-screenshot na yung peg. Ako, hindi ako nahiya na nag-screenshot ako. Hindi ko kaya lahat sa utak yun eh. Tapos, nakakatuwa, kahit yung mga shooters ko, so, nagpi-freelance din sila sa ibang studio eh. Nakakatuwa, pag nag-reunion kami, actually, bago ako natutunan. sige, gawin natin yan. Para kaming nagko-focus ulit. So, nakakatuwa. Ayan. Ano pa ba? Question, guys. So, sabang walang question, Lo. Eto, Boss Jello. May point ba in your career na parang sabay tayo sa trend? Siguro nang nag-uumpisa pa. Nung nakita mo yung binabato yung rings, na ano ka ba doon? Tangina, daming likes dito. Hindi talaga. Pumunta ng space. Tumama sa mukha. Yun yung pinaka-paborito ko eh. Nasalo. Ayan. Noong una. Siguro yung ano lang, yung pinaka-trend na nagustuhan ko kasi yung nag-slow motion si King. Yung mga prenup na slow motion. Siguro ganun din ako sa person eh. Yung gusto ko mabagal lang. Hinga lang mabagal. Siguro yun yung nagustuhan ko. So may time na sumabay ka talaga. Oo. Pero hindi ginaya. Parang pinasok ko lang as my own. Parang ganun. Actually, magandang mindset yun eh. Kumbaga, okay yung may basis ka eh. Pero kung feeling mo at saka lumalabas is sa'yo pa rin, personal touch mo pa rin, Tama. yun na yun. Diba? Tama. Tsaka siguro as long as ginawa mo lang naman siyang inspiration. Kasi mahirap kasi yung pag yung gagayahin mo siya like from Frame by frame. frame by frame, from intro hanggang ending. Alam mo yun? Pati kulay. Hindi mangyayari kasi talaga yun eh. Hindi siya mangyayari, di ba? Ako, ilang beses kong inattempt na, alam mo yun, pati yung kulay, yung shots. Pero pag nilatag mo na siya on your own, iba yung lalabas eh. Iba eh. Ako actually, Kahit na sobrang fan ka nung, kung saan mo ginaya or kinapi na frame eh, di ba? Mahirap siyang gawin eh. tsaka ako, kahit yung sarili kong wedding, hindi ko kaya siyang gayahin. Ulitin, no? Oo. Oo, hindi mo siya mauulit. Ang hirap eh. Ang hirap. Sobrang hirap. Siguro, kahit pares ang kanta, pero magkaiba kasi yung tao eh. Yeah. Di ba? So, maano ka rin. So, okay lang naman ako. From time to time, kung papansin nyo, talagang merong akong ginagaya ng mga trends ng mga shots or kahit edit mismo. Pero hindi mo pa rin dapat bitawan yung identity mo doon sa video na yon. Dapat meron ka pa rin touch na sa'yo. Ginaya, hindi mo na ginaya. So, eto, ganito trend yung ngayon, nangyayari. So, gagawin ko tong sistema ng video na to
pero may Cineworks touch pa rin. Para masabi mo na akin pa rin yung video na yan. Yun. May sample ba kayong trend na ano? Wala akong Yung si Plus 2 Films, hindi naman siya trend, pero kasi sobrang fan ako niya. So, mas medyo na ako na gawin ko kaya, try ko mag-handheld. Di ko ginagawa yun eh. Hindi ako nag-handheld eh. Mapapagalitan ba dati pag nag Oo. Palo! Ngayon, ginagawa ko. Ako mismo, ako na lang. Kayo, gawin niyo yung ginagawa natin. Ako nang bahala dyan. Pero ako, maglalaro ako. Wala, hindi pa rin pumapasok. Kaya sabi ko, dapat pala, kung gagawin mo yon buong team. Buong team. Align lang. Hindi mo kaya mag-isa, hindi mo kayang ikaw lang. Nakalas. Parang sinasabi niya kanina. Lilitaw yung lilitaw yung shot na yun. Parang naliligaw. Naligaw. Pilit. Pilit. Kaya yun, ganun pa rin. Pero syempre, yung gusto ko, happy-happy, masaya. So yun, gagawin ko masaya. Pipiliin ko ngayon lahat ng masasaya na nangyari. Yan. So yun nga, para sa'yo, Boss Jello, no? So kung nagsisimula ka, okay lang ba na Oo naman, pero manggaya. Manggaya ka, pero sa madaming multiple creatives. Diba? Like for example, bago yan. details ng Cinemaworks. The best yung Cinemaworks sa details and empty ball. Pucha yung lighting ng Cinemaworks, di ko talaga magaya sa ano yan eh. Sa empty ball eh. Kaya ayoko nag-empty ball kasi ang basis ko talaga Cinemaworks eh. Ang ganda ng light. Kasi ganun ako mag-edit. Ganun ako mag-edit. How would other creatives think of my work? Kaya hindi ako nakikisabay sa what's trending. Nakikisabay ako. Conscious ako sa kaya isipin ni Sir Marvy dito sa shot ko to, sa editing ko to. Hindi sa sa magte-trending ba to or madami bang likes to after nito. Doon ako sa yung what would other creatives think of my work. Tapos 'di ba storytelling, 'di ba? Sa iba mo kukunin 'yon. Kay Sir J. Mga power shots sa Forevermind. So para siyang si Frankenstein. No? Pero iba-ibang parte ng katawan, pero ito yung pinakamalakas. 'Di ba? Parang ganun. Hindi ko alam. Bigla ko naisip yung... Tama naman. Kasi bakit mo gagayahin yung buo? Kung may kahinaan yung tao na ron sa part na yun, di damay ka doon, di ba? So, kunin mo lahat yung lakas nung bawat isa, compile mo sa isa na video, di ikaw yung pinakamalakas. Parang ganun, di ba? Saka kung kaya mo lalabas yun eh. Tapos kaya siya nagiging sa kanya. Kasi meron siyang proseso na kahit sabihin natin medyo based sa ibang tao, ganun naman tayo mga tao kung anong unang ma-observe natin, then we find it beautiful, ang ganda, syempre yun yung gagawin mo din. Yes, diba? Tama. Parang instinct lang din siya. Pero I think yung awareness talaga na meron kang sariling style, yun yung kailangan ma-discover mo muna. Kasi hanggat hindi mo na-discover na meron kang sariling style, it's gonna be pressure. Pressure siya na parang, oh my God, maganda pa tong ginawa ko. Magagandahan ba si ganito sa ginawa ko? Hindi siya yung galing sa'yo na ang ganda nung gawa ko. Or parang kulang pa eh. So, kailangan ko pang galingan. Di ba? Kasi may awareness ka na, ikaw muna. Hindi yung... Siyempre may kliyente. Pero gets yun naman ako eh. I mean, pag nagsisimula kayo, may mga idolo tayo, ay kilala natin, di ba? Pag biglang nilike yung gawa mo, parang validated ka. Paano pag hindi na like? Ako, nagkaganon din ako na parang, baka busy lang. Pangit ba? Pero, dun nga, buti na lang may friend ako na nagsabi na, may friend ako nagsabi na, alam mo, nakita ko yung gawa mo, maganda siya, pero hindi ko siya na-like for some reason. Pero maganda siya. Tama. So, hindi siya yun talaga ang basihan. Hindi siya yun yung basihan. Tsaka maganda rin sinasabi ni Jello kanina na na iniisip niya yung kabaro niya na critic. Okay din yun. Although mahirap yun kasi medyo yun May pressure. Tsaka nakakalimit din yun. Nakakalimit din siya. Tatanong ko nga sa'yo, nanonood ka pa ba ng videographers dito sa Pinas or kung saan man? Nanonood pa din ako.
Kasi dapat talaga hindi ka maging complacent sa ano. Yung mundo mo umikot na lang sa'yo. Hindi mo alam na may lamang na pala yung isa. Diba? Dapat aware ka sa nangyayari. Hindi ka dapat kampante. Hindi ka kampante. Ayun, ako din naman nanonood ako. Pero yun nga, yung sinabi niya na dapat ano ka lang, kung nasan yung level mo, no? Baka mamaya nag-iwan ka na pala talaga. Sobrang tiwala mo pa rin sa sarili mo. Di ba? Ayun, may tanong dito si Kiko. Yan. How do you deal with bad feedbacks? Yun. Mga bashers. Nangyari na ba sa'yo yan? Ayan, marami yan. Bad feedbacks. Or client, di ba? From clients na. Or clients or sa videographers. Meron client na talagang pina-revise yung video kasi parang hindi daw yun na-expect nila. Ano. Tapos iba pa yung music na ginamit ko. So talagang kung paano bubuuin yung kwento, yun yung talagang pinapagawa ng client. Parang ano na lang, I took it as a challenge na lang. Yes. Ganda yun. Yun talaga. Kamusta naman nung... Ano nangyari? Hindi, kamusta nung sinunod mo? Tuwan-tuwa siya. Pero actually. ikaw, kamusta yung... Sucks. Sa'yo. Nung nakita mo yung output na gusto niya. Maganda naman. Parang Kaso di inulit. discover mo na kaya mo pala to. Mga ganun. Side na. Oo. Yeah, actually, same thing, di ba? Yung kunento ko kanina, na parang sabi ko parang ganun lang din naman eh. Pag yung may request, di ba? Nung nagawa ko siya, parang, okay, same thing, basic, di ba? Baka feeling ko ganun din. At ako minsan nga natuwa pa nga ako. Hindi ako natuwa na may pinarevise siya, pero natuwa ako doon sa naging output. Na parang, okay din yung idea niya. So, baka ganun din. Gandang mindset yan. Kesa yung maiinis ka na sa buhay. Oo. Naiinis ka na rin sa tao. Baka kasi lagi mo isipin na art ko to eh. Pero masakit. Pero Kasi nag-shoot ba kayo ng yung reaction cam? Kita mo sa SD na hindi sila masaya eh. Okay. Pag pinapanood na nila. Tapos magme-message kinabukasan, Sir Jello, ito kasi hindi kami happy eh. Ganun. Ganun. Pero I mean, hindi service tayo eh. Oo. Service Di ba naman yung trabaho mapiblish lahat? natin. So, mangyayari yan. So, depende na nga lang sa'yo paano mo iti-take yun. Ako, honestly, siyempre, may ganong, hindi man bad feedback, siguro may papagawa or whatever na feeling ko hindi naman na kailangan. Gagawin ko pa rin yun. May konting, ganun lang ako sa sarili ko sa harap ng computer. Pero gagawin ko pa rin. Inis. Pero, okay. Ano tayo eh, trabaho natin yun eh. Yun yung side naman na kailangan objective ka na. Tsaka pagkatapos naman, wala na. Okay na yun. Wag mo nang dibdibin masyado. Saka minsan pa konsuelo nun, di ba ginawa mo, okay na ulit kayo ng client, di ba? Kasi nabigay mo naman yung gusto na. And kung kaya mo, di ba, why not? Tsaka for sure naman kaya yun. Kasi ikaw din naman gumawa ng unang version eh. May naalala lang ako, sorry, share ko again. Yung couple na yun, parang sobrang plain lang namin. As in, yung, di ba, minsan tropa mo na yung couple. Yung pakiramdam ko sa kanila dati, parang, okay, ginawa mo trabaho mo, salamat, gano'n. Pero, ang dami nilang na-refer sa akin. Pero, yung kala mo parang sucks lang. Alam mo, sucks lang. Pero isa sila sa pinakamadaming na-refer dun sa industry nila. Hindi ko na nasasabihin. Pero, ang dami nila na bato. So, parang, yun yung kahalagahan na, kumbaga, gawin mo yung trabaho. Minsan, tabi mo muna yung feelings mo. Ano ba ito? Hindi ko na tropa. Yung gano'n. Yung pala, di ba, nagawa mo yung serbisyo mo, okay. Ayan, may tanong din si Steven. Sige. Ayan. Anong masasabi nyo sa AI mga quiz? Yung mga video editor daw na gumagamit ng ka na ba? AI. Gumagamit ako sa sa pre-debut. Okay naman yung AI. Siguro makritik ko lang sa iba na gumagamit ng AI. Kasi minsan yung AI nagpo-produce siya ng different color grading eh. Yes. Diba? Dapat aralin natin yung shot matching. Di ba? Yun yung matututunan nila sa Untitled. Sa Untitled. Ang ganda nun! Gumamit ka ng AI, iba yung kulay mo doon sa na-produce ng AI. Dapat gayahin mo yun. Na-break. Ang hirap eh. Ako gumagamit din ako ng AI.
Pero sobrang minimal, no? Sobrang minimal. Depende naman yan sa kung style mo naman yan, 'di ba? Tsaka kung babagay naman doon sa video. Mahirap kasi yung AI na pilit na pasabi, uy, trending to. Naging uwak, transition, bright uwak, tapos naging groom, di ba? Medyo ano yun. So, may nakita nga akong wedding video sa ibang bansa. Mm. For me lang, hindi siya nag-make sense. Ang ganda niya. Pero hindi nag-make sense na, pumasok sa castle, tapos parang, ang ganda niya talaga visually. Pero parang, kita ko rin may reaction cam din. Parang, may gulat, pero alam mo, hindi sila yung parang sobrang saya. Hindi wow na. Oo, hindi wow sa talaga. Hindi naman yun yung kasi, hindi naman yun yung reception ko. Naging ibon kami. Pero yun. Depende nga. Depende Kasi talaga. yun nga, pagka wag masyado. Siguro, okay lang yung mga transition, yung zoom in, yan. Pero yung iibahin mo na yung lahat, yung nangyayari, yung surroundings, hindi na siya nagiging natural. So for me, may binabagayan yon na mga video. Pero hindi sa wedding. Siguro hindi pa sa wedding, Hindi pa, sa prenup. Oo. Kasi yung mga tao, gusto natin organic eh. Organic pa rin. Diba? I Couple think natin, yes. gusto natin organic. Kaya nga natin pinipilit na ilabas yung kung sino yung couple eh. Kung Yes, sino sir. sila as a couple, sino sila as an individual. Diba? Bakit mo gagawing... ba't mo sila iibahin? Diba? Well, siguro, yun nga nasa proper planning eh. Kung paano nyo gustong gawin yung video eh. 'Di ba? Parang again kadugtong nun sa pagiging performative or ano 'di ba? Baka sa mga ganun. Gusto baka talaga pwede. nila maging ibon. Oo, Diba? why not? Kaya po natin yan. Pangarap kong maging kalapati. So maging ibong Adarna, di ba? Kaya po natin yan. AI is natin there. yan, At yes. may option. Meron nga ako napanood na sa isang podcast din, no. Isa siyang Kalapati? hindi. Ano siya? Isa siyang cinematographer. Okay. Sa international to. Parang ang tingin niya sa AI trash talaga. As in, basura ang AI. Para sa kanya kasi parang ito yung nagpapadumi sa feeds natin ngayon eh. Yun yung sabi niya. Well, opinion niya yun, 'di ba? Somehow naapektuhan niya nga ako eh. Kaya minsan may dumadating din yung time na Trash din? hindi, na ayoko. Kasi idol ko to eh. Idol ko tong cinematographer na to na parang tingin ko nga, kaya nagmamahal yung hard drive dahil sa AI na yan. Puro trash eh. Diyan tayo naapektuhan talaga. Diba? Pero, syempre, kung iisipin ko rin naman, gumagamit ako AI eh. Yung sa DaVinci na, di ba? May AI remixer yan, di ba? Yung audio, yan. Yung mga ganun. Papaikli natin yung audio. AI pa rin siya, di ba? Yun, yung mga ganun. So, yun siguro kung alam mo kontrolin kung kailan at saan paraan mo siya gagamitin. Yun siguro okay lang. Yun lang naman. Pero, again, nung sinabi niyang trash yung AI, parang siguro lang naman yun dahil siguro sabi nga niya hindi na daw siya nagpe-Facebook eh dahil puro nakikita niya, 'di ba, yung ako si Patatas. Ako si Kikiam. Yan ba yung mga lumalabas sa feed mo? Hindi. International to. So, pero yun ang naisip kong nakikita niya. Putang ina, paborito ko panoorin yun. Lalo yung mga gulay-gulay. Hindi ba mapapasok sa feed yan? Pero mukhang papasok na. Ako si Red Doors, unti-unti kong sinisira ang atay mo. Di ba AI yun? Putang ina. Gago. Pero yan, depende pa rin sa AI kasi. Diba? Pero kasi kung gusto mong, alimbawa, yun nga, yung castle, kung intent ka talaga na ganun yung feeling ng manonood na parang Bollywood yung dating, okay lang. Diba? Pero hindi ma-appreciate ng lahat yun eh. So, may mga AI lang talaga na nagagamit. Like, for me, yung ginagamit ko is ChatGPT. Tapos, yung sa audio, sa Premiere, yan, gamit na gamit ko yan. Yung Adobe Podcast, yan, AI yan eh. Tsaka yun nga, yung sa Premiere, yung pampaikli ng music. Ano pa ba yung mga AI? Nag-Hingepill din ako. Nag-subscribe ako sa kanya kasi yung Groom, meron siyang gustong gawin na from comics na sing-sing kasi pinagaya niya doon yung sing-sing eh. From comics, magiging totoo. So sabi ko, paano ko gagawin transition niya? So kaya ako ng Hingepill, nag-subscribe ako. Mahal yun Parang 1+ lang siya a month.
Okay. Bibili ka nung mga, parang Tas meron points siyang, na lang, points. meron siyang coin na Ah, tinatawag or token eh. Per gamit yan eh, no? Per Nababawas. Per gamit. Pero madami kang magagamit. Pero kasi, sa isang generate mo, hindi mo makukuha eh. Oo. Hindi mo makukuha sa isang generate. Doon na yung negosyo doon. Oo. Maraming generate, daming prompt na gagamitin bago ka maging perfect siya, no? So, yun. Pero helpful siya. Helpful talaga siya. Oo, AI, sobrang napadali niya yung buhay ng nating mga creatives din, di ba? So, Ito may si Peps. Kayo nga kay yun, Peps. sige, Yan. ito si Peps. Yan. How you guys deal with co-suppliers na nambabraso? For example, magkaibang studio po si photo and Video photo team. team and Naranasan mo video team. na ba yun? Ah, binabraso. Binabraso, ganyan. Oo. Nakasama mo si Proud Rad, di ba? Brinaso ka ba ni Proud Rad? Ba't may name drop? Tropa natin yan Tropa natin. natin. Tropa Sample natin lang, yan. sample lang. Sample lang. Hindi, tayo tropa yan. Sila Al. Alam nila yan. Alam nila kung gaano Sino yun agago. Sino ba doon? Si Al o si Mark? Joke lang. Mababait yan, mababait. Mabait yan, tropa natin. Hindi, si Proudon kasi may set sila na minsan dadali sa madilim di ba? Ewan kung ginagawa pa nila ngayon yun. Yes, meron pa rin. Pero pag gano'n, sabihin nyo, Chip, meron kami Yun lang. Tapikin nyo sa balikat. Chip, meron kami after nyo. Pero mo na ba na nabraso ka? ng Feeling mo. mo? Coordinator? Kasi talaga hindi ka pag-shootin, gano'n? Oo. May ganun Or ba? moments. Hindi naman. Moments Oo. na- Or parang lagi kang gusto unahan, bahala ka sa buhay mo. Oo. May mga ganun. May mga ganun ba? Sa amin kasi wala naman eh. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Buti pa kayo. Peps wala daw. Siguro dapat talaga. Dapat Buti pa kayo. doon papasok yung yung pag sa preps walang may pag-usap ka na. Diba? Tama. Tama. Kasi ang liit ng natin ng mundo natin sa wedding Magkikita tayo. Sa teamwork talaga. Oh, teamwork talaga. Tsaka, I mean, pakiramdaman mo na rin di ba? Kunwari, Oh. feeling mo, suplado yung kasama Suplado. ko. Or, hindi, may mga ganun eh. Or tahimik talaga to, di ba? I mean, pwede ka naman small talk di ba? Oh, small talk. Pagka, na-gets mo na yung vibe niya, di ba? Madali naman eh. As in, tayo, madali. Trabaho natin to, di ba? So, yun naman ang main purpose natin pag pumunta tayo sa wedding, di ba? Mapaganda natin yung wedding ng client. So, which is dapat, kailangan natin teamwork. Hindi lang ng photo and video yan, Kasama lahat ng suppliers, coordinator, di ba? Host, di ba? Even stylist, di ba? Or kung sino pang mga kasama natin dyan, di ba? Lalo na yung pagbibigyan mo ng USB mo, ng SDE mo. Di ba? Para smooth ang pagpupunta. Pero may one time, ni-reverse psychology ko eh. Oh. Pinag-shoot ko ng pinag-shoot buong araw. Pagod siya eh. Ayaw mo kami pa-shootin? O sige, ikaw na lang mag-shoot. Ikaw na, sa'yo na yan. Oo, Bahala magaling ka naman dyan. kami mag-candid eh. Sa amin naman hindi braso. Kumbaga parang sa amin ang nangyari, hindi kayo sync, no? Hindi nyo, halimbawa sa bows, Iba. iba yung positioning nyo. Okay. So nagkakakitaan kayo. So may mga ganun lang naman. Pero sa braso, anong babraso lang naman sa amin lagi, coordinator tsaka planner. parang guess natin ng Yun lang, mga plan. Pero ngayon, binabraso lagi tayo niya sa oras. Hindi, syempre, gusto nilang sundin yung timeline. Chinecheck na. Chinecheck niya. And yun naman yung napag-usapan din natin nung last. Ganda lang, Na-clear na. literal lang na. Kamusta ka na? Braso. Ilang minutes pa yan? Ang pinaka-ayaw ko lang, yung nasa harap ng bride, sabihin, anong oras na? Kanina pa kayo nagsushoot magbibihis na yung bride. Pwede mo namang sabihin pwede mong ibulong. Ilang minutes kayo? Okay pa ba? Kaya pa ba? Yeah. Dapat ganun lang, no? Ganun lang, Yung iba kasi, yung host, sabihin na, hindi po ako matagal dito, hinintay po natin yung SDE. Ayan. Di ba? Na-highlight pa. Ayan. Yan yung medyo off. Merong talagang okay na diskarte. Pero okay lang naman yun. Okay lang naman kung may Minsan- magpapasaya sa'yo di ba? Minsan pag may friction na, dapat mag-joke ka lang ng di ba? Para ma-diffuse. One time, speaking of braso, yung details, ang tagal nilang sinushoot. Yan. Yan. Pinuli ko na lang. Kasi, Chip, ang ganda ng ang details. Ang galing Tama yung na yan. details. Ang galing. Chip, ang ganda na niya. Tama. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Reverse psychology rin, di ba? Kasi Shoutout mo naman siya. Sinagot yung sinabihan yung shooter. Bro, may hinihintay ka ba? Di ba nagdi-detail siya? Bro, may kailangan ka ba?
Parang nang medyo may tone na. May tension Oo, ng may konti. tension. Oo, meron. Shoot ko sana yung rings eh. Paris na yung break. Konti na, alas na tayo eh. Siguro yun yung doon magpapasok yung small talks, di ba? Ayan. Totoo naman. Ayan, ano pa? Sino ba may Oh, questions pa, guys. Questions pa. Ito, follow-up questions daw ni Jordan Sunika. Question po, paano kayo mag-rate ng package sa history ng wedding career niyo, mga sir? Paano tayo mag-rate? Ikaw, paano ka ba nag-rate? Mahal ka na eh. Hindi. 200,000 ka na eh. Sarap. Wala akong masagot dyan. Kayo na lang. Ay, ako kasi yung rate, paano ba? Nagsimula ako nung unang-una, 55,000. Year 2000. 09, 55. So, every year, tinataas namin yun every 6 months. Kasi doon sa inflation, tapos pag bumili ka nag-upgrade ka ng mga gear, yan, doon kami nagtataas. Tapos pag nakikita mo yung yung quality of work mo tsaka yung load ng mga tao mo, dumadami na. So yun, doon kami nagtataas ng rate. Pero mali po yung nasa nasa Reddit na mahal kami. Reasonable po yung presyo namin. Reasonable 'yun. Reasonable sa trabaho namin 'yon. Sulit kayo doon kasi yun nga. Hindi rin naman putyo-putyo no yung mga tao na nandyan na magsushoot dun sa sa event. Tsaka, Naka-quote pa lahat, no? Bawal ang hindi nakakot doon. Kahit sa beach. Tsaka ramdam mo naman yun kung compensated ka. Yes. Compensated yung tao mo based din sa skills nila, di Yes. ba? Tama yun, yung gamit, inflation, lahat. Kaya depende rin, I think malaking factor din yung wag mong pepersonalin yung mahal mo naman. Big sabihin lang nun, well for me, hindi swak yung Budget. yung budget nila dun sa rate mo. Sa rate. Pero di ba may iba, they will get you. Why? Kasi Kaya nila. kaya nilang magbayad ng ganon kasi binavalue nila yung art, style mo, yung style. art mo eh. Yeah. So, dun pa lang yun, parang depende talaga. Mayroon kang makukuha na nakikita na, sige, babayaran kita ng rate mo. Oo. Kasi deserve mo Deserve yan. mo yan. Di ba? Doon sa ginagawa mo. Ito, anong masasabi nyo sa low budget? Is really such thing na sinisira ang industriya pag Pagdating sa rate. Pagdating sa Siguro rate. yung mga low, yung mga Hindi ko- mababa maningil. Oh. Ikaw, Jedo, tingin mo. Kung affected ba ako? Oo. Oh. Hindi ako makapagsalita. Halimbawa, ikaw, may barkada ka. Pares kayo. Group nyo. Kunwari, Grupo nyo. sabay-sabay kayo. Oh, tapos yung isa, pare-pares kayo ng trabaho. Pares kayo magagaling. Yung isa, kinakukuha niya lahat yung kliyente niya dapat. Parang ganun. May ganun ba? Parang hindi naman Hindi kasi naman. depende. Hindi. Depende. Yung tipong bumo-volume. Siguro depende. May Depende, style na ganun eh. May Oo, volume Pwede yung kasi style ganun eh. Volume ako eh, 'di ba? Ganyan. Pero yun nga eh. Tama eh. Parang dapat hindi naman tayo masyadong affected. Ako hindi sa affected eh. Hindi naman nila sinisira yung industry. industriya. Oo. Nagkataon lang na yun lang yung tingin nilang value nung trabaho nila. Ako sa akin yun lang tingin ko doon. Kung tingin mo, alam mo yun, kung tingin mo 15k yung rate mo, okay ka na diyan, buhay ka na diyan. Go, tuloy mo 'yan, wala namang problema, 'di ba? Basta ako, ito pa rin yung rate ko, kung ano yung rate ko. So, hindi po sila sumisira. Gusto lang nila mabuhay. Yan. Tsaka sa dami ng wedding, bro. Oo. Yung studio naman na yun na mababa yung rate, hindi naman niya makukuha lahat yung wedding sa lugar nyo eh. Yeah. Maraming kinakasal. So, minsan kasi nagtatampo tayo, kayo tuloy. Nagtatampo tayo kasi nga wala tayo shoot minsan, tapos yung isa mura-mura, mas magaling ka doon. Eh, galingan mo mag-market. Maraming factors. Para makita ka nila. Feeling ko yung may sentiment na ganyan is more on sa pag may area ka. Ayun nga eh. Oh. Pag may area ka. May particular, sabihin mo natin, may particular ka na province. Doon talaga yung bread and butter mo. Tapos, merong mas mababa sa'yo. Tapos nakikita mo,
dumadami. Dumadami. Or parang naglilin na sa kanya. So challenge talaga yun. Challenge talaga. Mafe-feel mo rin yun na parang may kakompetensya na ako. Which is, yun naman yung market talaga. Meron ka namang competition talaga. Actually, madali lang mag-branding para maging nationwide ka. Para hindi ka doon sa market na yon. Sobrang dali lang. At matututunan nila yon. De, joke. Hindi. Yung magawa kang website, pakita mo yung best mo, mag-ingay ka sa social media. Parang si Jello, kailangan natin mag-ingay kasi tinanggal ko yung debut. 'Di ba? Hindi na ako nagma-market ng debut. Kailangan ko mag-ingay para magkaroon ako ng kliyente. 'Di ba? Hindi naman sa mahal o mura 'yan eh. Yung kliyente naman minsan hindi nila tinitingnan yung presyo mo eh. Tinitingnan nila kung ano yung trabaho mo. 'Di ba? Yun. Naiba pa yung demographics ngayon. Ano na ngayon yung mga kliyente. Okay, maganda yung portfolio mo. Pero mabilis ka ba sumagot? Isa yan. Oo, Isa ayun, naging factor yan ngayon. Yan, yung admit, no? Importante rin yan. Kaya ako kahit alas 3, nagre-reply ako eh. Teka, good morning. I think dyan din papasok si AI. Oo. Yan magandang pumasok. Diba? Habang tulog ka, si AI pagtrabahuin mo. Oo. Diba? Organic kami. Ako nagre-reply. Na-joke lang. Tama naman yun. Tama si Marvin. No? Diskarte lang naman talaga yun eh kung paano mo i-market. So, wala sa rate yan. Wala sa rate yan. May mga ganun eh. Yung ibang client din, hindi tumitingin sa rate. Diba? Yung iba, tumitingin sa rate. Gusto nila mas mahal. At maraming client na ganun. Hindi lang, actually, ang dami hindi lang kong basta mura, diba? pag titingnan mo yung profile nag-inquire, tapos sobrang makikita mo talaga mayaman. Minsan di pa namin nakukuha eh. Kasi nga parang putya namurahan ba to? Parang iniisip nila, scam yata to, putya. Okay yung trabaho mo tapos ganyan ka lang maningil. May Diba? mga ganun. May mga ganun eh. Kaya siguro yung presyo mo, better talaga. Yung presyo mo, better i-match mo dun sa trabaho mo, dun sa output mo siguro. Yun na lang siguro yun. Parang art lang yan eh. Parang painting, di ba? Lugi pa nga kami doon sa presyo ko eh. Kasa na natin. Taasan na natin. Hindi, yun nga. Yung pagtataas, tsaka yung kung sinisira ba, yung pagtataas, yung sagot namin, yung sagot ko is yun nga, kailangan tingnan mo rin, no, yung kung lasang market ka ba. Di ba? Madali naman mataas, madaling magbaba. Nasa yun na yun eh. Pero titingnan mo rin kung magtataas ba ako, may kakagat ba? Hahabol ba yung trabaho ko pag ginawa ko yun? Di ba? So, yun. Pero ang maganda ro, pag nagtaas ka, obligado kang humabol. May gagawin ka May rin. gagawin ka dapat. May level up ka. Yes, hindi yung basta itataas mo lang yung presyo mo. 'Di ba? Yun, tsaka pwede isa ring dahilan is yung inflation, 'di ba? Kasi minsan ang taas mo lang naman, minsan 5k, 'di ba? 10k, hindi naman yung jump na, oy, putya, 50 ako ngayon, gawin kong 100. Hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Dahan-dahan eh. Para hindi rin masyadong ramdam, 'di ba? Pwede na ba tayo magtaas ng out of town fee? Ako mataas na yung out of town fee ko. Pwede na, I think. Nakakontrata. I think siguro ngayon sa panahon ng crisis, medyo itaas natin. Pag bumaba na ulit yung yung gas, pwede na lang pwede ibaba. Sorry, pero naging question yan ngayon ng mga clients. Clients naman, no? Kasi sabi natin, kasama siya sa contract na yung naging out of town fee. Kasi napag-usapan nyo na, sabi natin yung prenup nyo. Ay, yung okay na yun. Pagka meron na kayong kontrata, nakalak na. Yun, wala ka na magagawa. Ano na yun? Tanggap na lang. Tanggap na yung yun. mga bago. Kasi meron daw ibang suppliers, biglang may pa-message na dahil po sa tumataas sa presyo. Ay, hindi. Mali yun. Yan, yun. mali yun. Kasi lalo na pag may kontrata. Kontrata, tapos na yan, lock na yan eh. Actually, minsan nga may nabubook kami na 2027. Kahit magkano yung presyo namin doon, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Oh, parang ganun. Goodwill na lang. Goodwill na and lang. Pray. Oo. And pray na bumaba ulit. Kayo ba? May mga ganun ba kayo? Hindi, nakalock na din eh. Lock na Basta rin. nakakontrata na. Tama, no? Kasi parang unprofessional na yun eh. Yun yung Pero somehow maintindihan mo rin eh. I mean, siguro tansyahin mo na lang din eh. Hindi ko alam pero kasi sa sitwasyon namin na okay naman yung package namin na tingin ko naman na kaya. Feeling ko yung mga, yun nga, yung mga babae. Oo, baka lalo na tapos sabihin natin na, kunwari, especially paano kung ano pa to, kung like airfare to.
di ba may mga nagka-cancel na, paano yun? Yung cancel ng mga flights, di ba? So, siguro dapat di ko alam sino bang kakausapin Yun yung para sa mahirap compensation ngayon para kasi, dun, di ba? syempre, pag inisip rin, yung client natin, apektado rin sila. Oo. Lahat kasi Totoo apektado. naman. Kaya maganda niyan, may gumawa ng paraan. Oo. Hello, gobyerno. Kaya ng presidente natin yan? Please, Marcos pa ba? Yun na Marcos pa ba? Kaya mo yan. Chinira na lang natin. Oo. Cheer na lang natin. Para... Wala naman tayong magagawa na dyan. Kayo na po ang bahala. Mr. President. Ayan. Ayan. Ay, Barbs, sponsors din yung pa binabate. Teka lang, may maganda pa Meron yata ba, questions. Teka, sino pa ba? Guy, meron ba question for Jet? Ito, si Peps ulit. Kay Peps, yeah. Sipag si ito. Peps. Para kay Jello. For question for Jello. Nakakuha ka ba ng inspo sa mga movies or productions? If is yes, pwedeng pakishare para mapanood daw nila or ma-follow nila yung prod or movie. Film director. Film directors, yan. Sino ba Oo idol? naman. Yung lalo na sa mga lighting. Last year, ang ko sa lighting, di ba? Parang, ang dami ko talagang inawala sa lighting. Oo. Pero kung manonood ka ng ng movies, siguro ang tagal Ang tagal kung isa-isahin mo. Baka maubos oras mo eh. Pinaka-tip na may bibigay ko is subscribe ka sa shotdeck.com. Shotdeck, yes. Shotdeck.com. Yes. Nandun na parang in-spoon feed na sa'yo yung magagandang shots Doon. Pati yung lighting, yung color grading. Kung sino yung colorist, sino yung director. Tapos, pag may nagustuhan kang shot, sino yung DP. Tapos, doon mo na makita mo na. Pero may favorite film ka ba na masasabi na, uy, Art of Jello to Art of Jello. Wala naman siguro. Wala naman. Wala akong maisip ngayon, pero feeling ko meron Wala lang maisip ngayon. Kumbaga parang Inspired ka doon. inspired pa rin Inspired. Ako, Oo, pelikula inspired. talaga Wala ko ibang Tsaka commercials. Hindi sa Pilipinas, pero commercial sa ibang bansa. Thailand. Gandang Thailand. De, joke lang. Usually, kung ano yung pinaka-recent na pinanood mo Yun yung magiging, Na- magiging next work mo Patay, Peppa Pig, pinanood ko. Kaya maganda yung lumalabas sa algo mo. Hindi mga mga apekto sa shots mo. Ang AI. lupit ng pinanood mo. Sakto lang naman, nag-AI ka naman Pasok na si Peppa Pig dyan. Hindi, yun. Tama yun ako dun. Doon din Dun. pumapasok sa isip ko. Dun. The best yan. Grabe yung mga... Hindi pa napapanood, no? Hindi pa napapanood. Nasimulan ko Nasimulan. Sa part 1 Sa part 1 na. Pero yung shot deck, no? Laking bagay nun. Shot deck. Panali yun. Kahit hindi pelikula yun mag-browse ka lang doon, huwag mo na nga pansinin makakita ka lang, uy, ganda nitong shot na to Baba mo lang na ibaba At saka maganda to pag may project ka talaga. Kunwari, ako rin meron akong project na interview. May project akong interview. Shot deck. Hanap ako ng kung paano ko papesto yung interviewing ko, paano ko ilaw. Ano siya, website? Ano siya? Website. Pero may subscription May subscription. Doon may free naman. Kung gusto mo i-try, para may 7 Kalahati days lang yung nakikita mo. Merong The free limited na time lang siguro. Unlimited. Film Grab. Yun, free yun. Film Grab na website. Film Grab o film... Hindi ko pa alam yan. Basta yun, yung film, basta may something. Alam ko filmgrab yata, .com. Yun, free yun. Pero konti lang. Konti lang yun. Doon, siguro, halimbawa, yung kay Wong Kar-wai, Subscribe yung ka na. In the Mood for Love, parang yung screen grab niya doon, parang mga 20 pieces lang. Hindi kasi dami nun sa, Shot deck. sa shot deck. Kasi yung shot deck, ultimo commercial, meron Lahat Parang lahat nandun. Lahat Parang nandun. lahat nilagay Oo. doon. Pwede naman natin gawin yan. Mag-download ka sa torrent ng mga screen grab mo na yung screen grab. Kung marami kang Oo, time. marami kang time. Pero yun, kung wala naman, yun. Shot deck. Ganda yung laking Peppa bagay. Pig na. Actually, ako din. Pag may peg ako, doon talaga. Shot deck. Dapat talaga nag-check ka ng doon no? From time to time. Kasi makita mo sa gawa ng iba pag naging stagnant Walang bago. Oo. Ayan. Ayan. Ikaw na. Oo. Hindi ko nagbasa ng script. Sorry. Sa creatives pare, na hinahanap mo pa rin yung style nila. Ano yung mga message, anong message yung mabibigay mo sa kanila? Siguro hanap tayo ng mentor natin na mag-guide sa atin.
Kasi minsan hindi natin alam na mali pala yung ginagawa natin eh. Diba? Like yung last time na na nag-resonate sa akin yung sinabi mo sa akin na naalala ko yung sarili ko sa'yo, Jello eh. Na basta parang may ginagawa ko parang pero hindi pala siya tama. Pwede pang i-correct, pwede pang i-improve. Ganon. Mapapabilis yung progress natin pag may mentors tayo. Yun. Kasi mataas din yung ego ko eh. Parang gusto ko yung sarili ko lang yung masusunod eh. Pero maganda yung yung nako-correct ka din. Tama yan. Tapos face your fears din. Like for me, example, yung first workshop natin, first podcast, diba? In-expose ko yung sarili ko na umupo ako dito, na-expose ako doon. Sobrang introvert mo kasi. Oo. So, na-develop ko din yung speaking skills ko after Diba? that. Oo nga eh. Oo, napansin ko nga rin eh. Mas madaldal ka na ngayon, Jello. Level up. Tsaka nag-message nga si Michelle. Sabi, tama daw, Jello. Yeah. Sabi ni Michelle. Totoo yun. Kailangan mo na. Kasi, kung nagsisimula ka naman kasi, or hindi mo pa nahanap kung sino talaga or ano talaga yung trabaho mo, kailangan mo ng guide para makorek muna kung ano yung mali. Ngayon, pag nakorek mo na yung mga mali na yon, doon na yung makakaano ka ng unti-unti, no? Doon sa style mo na makikita mo na yung sarili mo. Unlike yung mag-isa ka lang, may nag-work din naman na ganun. Pero sobrang kukonti. Sa dami nating videographer, ako talaga matagal, no? Matagal bago na-develop. Yun. So, kung nagsisimula ka, for me, tama yung sinabi ni Jello, kailangan mo ng guidance. And syempre, take risk din. Malay mo, yung iniisip mo pala, yung gusto mong gawin, papatok pala. Napipigilan ka lang kasi hindi mo alam kung tama o mali. Diba? So, yun. Ganda nun. Yes. Agree. Diba? Yes. Ayun. May follow-up ako. Yes, sir. Ganda rin nung nabanggit mo kanina eh. So, related to that, if you could give one honest advice sa younger version mo, kumbaga yung version mo dati, ano yun? Yun na yun, yung find a mentor na mag-guide sa'yo. Kasi, like, for example, sa experience ko sa growth ko sa color grading, mag-aaral ka mag-isa, hindi ka sigurado kung tama ba yung ginagawa mo eh. Kasi magkaiba yung perception mo sa reality. Like for example, color grading ko, sobrang warm dati ng color grading ko. Tapos, may nag-correct sa akin na colorist. Tapos na-corroborate na yung lahat ng mga naaral ko is, tama ba? Tama ba to sir? Yung mga naaral ko. Tapos, tiny pieces, tiny nuggets of information lang. Minsan yung little information yung magle-level up ng work mo eh. Yung na-correct doon sa Oh, di ba? sa Isang salita information. lang na gano'n eh. Na, nga, no? Oh. May gano'n It eh, will no? click eh. Di ba? Hindi mo naman kailangang mag-aral ng kailangan mo lang talaga na isang piraso na kulang doon sa puzzle mo. Yun Para lang yun. mag-level up ka ulit. No? Yes. At kaya dyan, umaten kayo sa perspective. Ganda ng pasok doon. Ayan, yung mga tiga Mindanao, no? Let's Pwede go. habol lang ako dun sa Sige lang, brother. May, kasi nabanggit ni Jello yung... Hindi tayo nagbebenta ng course, ha? Pero yun yung realidad naman kasi talaga. Hindi kasi pag maganda nga yung yung workshop. Kasi kunyari ikaw as a mentor, yung speaker, ino-open up yung sarili mo doon eh. Unlike pag i-chat ka, busy ka noon eh. Di ba may barrier pa yun eh, di ba? So, tama naman yun. So, yun nga. Sinong inspiration mo dun sa... Kasi nga, tama, ang ganda ng kulay mo, ang vibrant. Sinong inspiration mo dun sa color grading mo ngayon? Or paano mo na-develop yung color grading, yung kulay mo ngayon? Sa lang din, sa IG. Yung mga travel filmmakers doon. Yun lang. Kasi last year, ang dami kong travels. Tapos yun yung mga pinaglaruan ko ng kulay. Yun. One time, ginaya ko yung kulay nila, sila King ulit. Sila King, sila Studio Yanagi. If familiar kayo sa kanila. Galing nun, yung si Yanagi. Hindi talaga mag-click sa akin eh.
Hindi talaga eh. Malayo eh. Kung titignan ko yung video mo, tas ganun yung color grading mo, parang hindi. Mag-iiba yung feeling. Pero ang galing nung realization. Mm. Kasi nandun pa rin siya sa try ko nga to. Try ko nga. Hindi. Hindi. Ito yun. Hindi mo Kasi malalaman may pakiramdam yan eh. Totoo. Parang kung ito bang kulay na to ilalagay ko dito, pakiramdam ko ba umuulan ba, 'di ba? Parang ganoon eh, 'di ba? Parang sa pelikula, 'di ba? Pagka blue, medyo depressing, 'di ba? Mabigat. Pag warm, bright, magaan, 'di ba? So ganoon lang 'yun. Tsaka mukhang pilit na may pinagaya. Pag pinagayaan. Yun yung formula doon, I think eh. Yung style mo is makukuha mo talaga sa trial and error din. And then when you have the courage to put it out there, akin to, doon mo rin makikita kung meron bang nakakasabay sa'yo. Yes. Kasi yung nakakasabay sa'yo, ang ganda. Yun lang yung mapapansin nila. Wala naman, mga kliyente naman natin, minsan wala naman pakialam sa technical na ginaya niya dito. It's more on, gusto ko nun. Ang ganda nun. Feeling ko bagay sa wedding ko yun. Yes. Or siguro nga, kasi kaya ganun din. Kasi yung bawat shots din kasi natin, 'di ba? Parang may babagayan din kung paano siya kukulayan. Siguro kaya feeling mo hindi rin siya nag-work. Ganun yun eh. Kung yung pakiramdam nitong shot na to, hindi ito yung kulay para diyan. Yun lang siguro yun. Kaya yun. Kaya natanong ko lang. Ayan. Ganda. Oo, yun. Ganda ng usapan. Oo, grabe yan. Dami ko natutunan. Napahaba nga tayo eh. Oo. OT tayo, OT. Sabi ko, tatanong ko pa ba? Pero medyo na-intriga kasi ako. Medyo Pero- umoti tayo ngayon. Ganda Umoti ng tayo kwentuhan. ngayon. Ganda ng kwentuhan. Yes, sir. Ang ganda ng topic kasi, di ba? Finding your style. Ah. Ayan, nandito pala kasama natin si JK, no? Si JK Bakarag. Lagi ako nabubulog sa na to eh. si Borge. Thank you guys. Maraming salamat, Yan ang ating no, sa live, pagpunta. live audience for Salamat, this salamat. episode. And syempre, Direk Egay, maraming salamat. And si Hazel pala, asawa ni Jello nandito. Si Erica ba na shoutout mo kanina? Erica Basalhongga. Oo. Miss ka na namin. Miss you. Ayan. Miss you. Ayan. Jello, thank you very much. Thank you. Maraming Maraming salamat. salamat. Kita-kits tayo sa Untitled. And Monochrome, signing off.